Magandang Lunes na umaga. Good morning, Ka Nelson. Hi, good morning. It's so nice to be back It's here. so nice to have you back again. Yes. Si Ka Nelson muna ang hahaligi dahil si Ricky Girl, hahalili. Yes. Hahalili. Pwede rin naman. Sino yung artista na si Katrina Si Halili pala? Halili, yun. Hindi si Ayun. Katrina Haligi. Haligi, ano ba yung haligi? Ano siya? Foundation. Foundation. Ng mga bahay-bahay. Kasi ang Tagalog. Ang ina ay haligi ng tahanan. Hanan, ayun. Kasi ang Tagalog, no, isang letre lang. Maiba na. Maiiba na no? Ha? Tatay Bahali. Ikaw yun! Ano ba nanay ang nanay ay ilaw ng tahanan. Ang tatay ang haligi. Haligi ang fondasyon. Ayun. Kaya pala tingnan sabi mo. ng iba, mas magandang marami ilaw eh. Okay. Para maliwanag. Akala ko dahil gusto mo marami nanay. Anyway, it's a beautiful Monday morning. We will try, Ka Nelson, na gandahin pa rin yung kanilang mga umaga. Naman, 'Di ba? Maski na maraming masasamang balita ang lagi, no? Lalo na nung weekend, ang daming mga balita po na aray. Yes. Kasi parang wala nang talikuran ito. Bukas aakyat na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Totoo. Diba? At hindi lang basta akyat eh. Hindi lang big time. Parang elevator. Tawag ko nga dyan, mega big time po talaga. Kaya po yung mga nakikinig po sa atin sa Radyo Aguila 1062 dahil po sila po ay mga nasasakyan nila. Yes. Parang ito na yung huling araw ng pagpapakarga. Dahil bukas po talagang sigurado tataas. Kaya po talaga dapat magtipid-tipid na tayo. Regardless, di ba, dapat, Ka Nelson, maski na wala yung gera sa gitnang silangan, dapat nagtitipid pa rin tayo. Totoo. Oo. At ang katunayan yan, meron na mga gas station sa probinsya, wala nang maibenta eh. Kasi marami nag-hoard. Na out of stock na. Oo. Pero sabi ko nga yun, paano ka mag-hoard ng gasolina o ng diesel? Nakaka-peligroso yun, ha? Yes. Paano mo i-imbak yun sa bahay mo? Isang lang ng maling pag-store. Diba? Kunyari, may magsindi ng posporo o ng lighter. Abay, buong bahay mo sunog. Nakakatakot. Ang pagkakaintindi ko dyan, wala naman sigurong nag-aambak ng ganon. Marami lang nagpupultang. Kasi alam mo ba yung mga pumapasada, hindi naman sila nagpupultang, araw-araw ang karga niya. Araw-araw Diba? Nakasakay ka na ng jeep, tapos sasabihin, sandali lang po, magpapakarga. Correct, oo. Kasi sinabi ni Joy Me kanina, kahapon daw, nagpunta siya sa gasolinahan. Yes. May nakita daw siya, mga Meron tao, din. may mga dala-dala na mga, ano yung tawag doon? Yung Mga galon-galon. Galon-galon. Mari nga. Oo, baka kerosene naman ang binibili rin noon, di ba? Ako kaninang umaga, nagpakarga na rin ako. Ka Nelson, kasi sabi ko nga, for sure, di ba? Alam natin po talagang Tuesday ang galawan po. At sinabi na po ng DOE na bukas po talaga ang big time, super big time, mega oil price hike. Pero maski na po ganun po ang masamang balita, umpisahan po namin ang inyong umaga ng swabing pambungad ngayong Lunes po. Okay, doon na Ka Nelson. Buti na lang ito, hindi niya kailangan ng gasolina o ng diesel. Kakayahan na lang niya. Wow! Nag-bounce back po ang ating pambansang pole vaulter na ang gwapong-gwapo at batang-batang si EJ Obiena. Ayun. Yan po ang ginawa niya. Tinan mo sa ISTAF Indoor competition dyan po sa Berlin, Germany, nagpakitang gilas ulit ang ating Pinoy pole vault star. Matapos maklear niya, ito ang taas, 5.78 meters. O, di ba? Ito na po ang itunuturing niyang season best niya at dahil dito po, nakuha niya po ang gintong medalya. O, di ba? Hindi niya kailangan ng diesel o gasolina. Yung power lang ng kanyang mga legs, kayang-kaya na niyang abutin 5.78 meters. Mataas yan. Ang taas niya, di ba? Sabihin na natin, times 3, mga 18 feet. Di ba? More or less, no? Kung sa feet ang anohin natin yan. And to think, galing siya sa injury last year. Pero ngayong taon na ito, nakikita niya, tuloy-tuloy na ang kanyang comeback. At sabi nga niya, ito na ang kanyang third gold medal for this year. O, di ba? Ang gwapo talaga ni EJ Obiena. Samantala,
isa na naman nating atleta. Yan pa. Ang napakaganda naman. Aha. Diba? Walang iba kundi si Alex Ayala. O, si Alex Ayala naman, ito po, nako, yung kanyang laban kay Diana Yastremska ng Ukraine sa BNP Paribas Open po dyan sa Indian Wells sa California. Nanalo na naman ang ating napakagandang tennis player. At full pack yung audience, Oo, ha? tinan mo, daming nanonood. Umabot po ng ilang oras yung kanilang laban, kaya literally, di ba, test of stamina, focus at mental strength ang ginawa po ng dalawang magkalaban. Ayan. Pero syempre, nagwagi ang Pilipina, nagwagi ang Pinay na si Alex Ayala laban kay Diana sa final score na 7-5, 4-6 at 7-5. O yan naman lang ang ating pambunga, di ba? At least mga stories of victory. O, di ba? EJ Obiena, Panalo tayo. Alex Ayala, Kaya, panalo tayo. Pampagana. No? Pampagana. Hindi pampalungkot. Oo nga, yan na lang. Sana doon na lang tayo huhugot ng kasiyahan. Yung mga panalo ng ating mga atletang Pilipino. Nelson, ikaw, Eto kaya mo naman. bang i-beat yung aking Oo, story? kung sa iyo ay mga atleta, ito naman ay mga tungkol sa wildlife. Wildlife. Tungkol sa ating kapaligiran. Alam mo ba itong Philippine sambar? Sambar, yung isang uri po ito ng usa, ha? Usa. Muli daw po itong namataan, nakita sa Marinduque. Sa ilang taon na kasing lumipas, Patpi, parang urban legend na itong Philippine sambar sa Marinduque. Oo. Hindi na ho kasi masyadong napagkikita. Ayan. Huling namataan ito, noon pang 1990s. Aba, tagal na. Mga Matapos 2 noon, dekada na. Ayun nga, Oo. yun nga, parang naglaho na sa kabundukan. Madalang na makita. Noong 2022, may nakakita uli sa usa na ito. Diyan naman sa kagubatan ng Torrijos at sinundan ng isa pang sighting noong 2023 sa Buwak. Oo. At this week lang po, ha? Muli po itong nakita, this time sa pagitan naman ng Kaganhaw at Makulapnit sa Santa Cruz. Marinduque. Ang mas interesting dito, Pati, Oo. mas bata yung nakitang usa. Oh. Younger. At wala pang sungay. Mababait pa. Masunurin. Hindi pa natutubuan ng Wala pang sungay. sungay. At sabi nila, senyales daw po ito na merong bagong generation ng mga sambar sa mundo. New breed. Mga bagong, ibig sabihin, dumadami pa sila. Oo, sana. Ang good sign nga daw po ito na posibleng unti-unting bumabalik ang wildlife sa lugar, lalo't mas aktibo na ngayon ang community at environmental protection efforts kasama po ang Department of Environment and Natural Resources. Ayan. Oh, very nice, no? Nice. So, yan ang tinatawag na sambar. Philippine sambar. Nako, baka kunin niya ng mga reindeer. Matagal pa. Samantala sa Mindanao naman, Patpi, may isa pang rare wildlife moment. Meron pa. Ay ito, na-document po ng Department of Environment and Natural Resources ang existence ng Mindanao tree shrew sa Mount Apo. Oh. Ito pong tree shrew, isang Ay, maliit cute. na mammal yan sa puno. Oo. Parang squirrel. Squirrel, oo. Pero Oo. more on parang ding daga na matulis Rodent. It's a rodent. matulis ang ilong, pero hindi daw ito, Nangangagat. hindi siya lahi ng rodent. Hindi siya lahi. Wala, mammal siya. Oh. Yan ay endemic po sa Mindanao, pero dahil sobrang mailap at limited ang habitat, bihira daw ma-observe sa wild. Kaya malaking bagay na makitang muli ito sa gubat dahil para ho sa mga scientists, ang presence ng mga ganitong species ay senyales na healthy pa ang forest ecosystem. At umaasa po ang Mindanao tree shrew sa intact habitats para mabuhay. Ibig sabihin, At saka sa Mindanao nagsusurvive lang pa sila. siya. Oo. Dyan pa lang. Oo, dyan pa lang. Siguro kasi, di ba, ang Mindanao, napaka-lush pa rin ang mga gubat nila doon. Hindi pa masyadong, ng mga puno. Kaya magandang mga balita yan. Nagbabalik itong mga endemic na mga species na ito sa ating bansa. Okay, Nelson, dahil ikaw ay humahalili para kay Ricky Girl, ikaw muna ang ating weather boy. Eto naman muna, ha? Ang ating ASPN, status ng panahon ngayon. Alam niyo po ba na may isang low pressure area ang binabantayan ngayon ng Pag-asa? Pero ito may nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, pero may posibilidad na ma-develop bilang isang
tropical depression sa susunod na 24 oras. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 1,340 kilometers east of Northeast Mindanao. Makakaranas po ng maulap na himpapawarin na may kasamang pag-ulan ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon at ng natitirang bahagi pa ng Bicol Region. May mahina ring pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, maging sa Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Habang magiging maulap naman po na mayroong isolated light rains dito po sa Metro Manila, mananakang pag-ulan lang yan at sa nalalabing bahagi pa ng Luzon at ito'y epekto ho ng Northeast Monsoon. Ang pinakamainit na temperatura ay 29.7. Uy. Mama, parang ano ito, ha? I-check natin. Wala pa siguro yung heat Malamig index yan. dyan. Ako sa bagay kasi lagi maulap ngayon. Oo, maulap ngayon maulap, pero Oo. yung mga nakarang araw, Mga 30s na, 36. Oh, 36, Ang no? tindi, oo. Ayan, dahil nga sa mga ulan-ulan, medyo malamig-lamig tayo. At sa mga nag-aabang ng sunrise, Sunset. tapos na yung sunrise. Oo. Sunset na po. Lulubog po ang araw mamayang 6:05 p.m. Oo, pero Nelson, napansin mo kahapon, 'di ba, sa speaking of makulimlim, umuulan kahapon, 'di ba, Yes. nagre-rain Umulan kahapon, tama. ambon-ambon. Tapos yun na nga, makulimlim yung Maulap. maulap. Aha. So sana kasi pag ganito, pag mainit, mas gumagamit tayo ng kuryente eh. Oo, Siyempre, malakas, ventilador, aircon, 'di ba? Pero kung ganitong cool, okay na tayo sa ventilador o minsan paypay, okay na 'yan. Okay, ito nga, binanggit na namin kanina ni Cal Nelson, no? Asahan po natin bukas isang mega oil price hike po. Hindi lang big time. Big time po. Ayon po sa Department of Energy po, uutayin daw ang pagtaas ng mga presyong produktong petrolyo. So, hindi isang bagsakan, hindi one time, big time. So, bukas, aasahan muna parang parang kalahati lang muna ata bukas. Ang gasolina depende sa octane level na yung papakarga. Kung yung 97 to 100% ang octane level, ang gasolina po, maglalaro between 53.70 hanggang 76.50 kada litro. Aray, ito yung pinakamataas po na presyo po ng gasolina dahil nga sa octane. Tapos ang gasolina naman po na may octane na 95, 50 pesos hanggang 71.04 centavos kada litro po ang tansya. Habang ang gasolina, ito yung pinakamababa na may 91 octane level, 49 pesos to 64 pesos and 70 centavos kada litro. Wala nang 49 na makita ngayon. Wala nga talaga, Puro oo. 55 na lahat. Oo, pataas. correct. Oo. So yun po mga tansya ha. So dapat within that price range lang po ang inyong gasolina bukas starting tomorrow. Pagdating naman po sa diesel, again, depende po sa klase ng inyong diesel. Yung pinaka-basic, yung pinakamura po, lalaro po sa 49 pesos hanggang 66 pesos and 49 centavos kada litro. Ang diesel plus, ito yung medyo mas puro at mas malinis, ay 56.80 kada litro hanggang 74 pesos and 81 centavos kada litro. Diyan lang po dapat maglaro ang presyo ng diesel bukas. At ang kerosene po, ang pinakamataas na tinamaan. Ay, nako. Di ba? Grabe, no, yung Panluto kerosene. pa naman yan, Oo. Ito po, lalaro po sa halagang 78 pesos and 90 centavos hanggang 99 pesos and 89 centavos kada litro. Parang isang hatching na lang, isang daan na kada litro. So, kung meron po kayong panahon at meron po kayong budget, kung pwede nyo na kayo magpa-full tank ngayong araw, ayun na, gawin nyo na para maski na papaano makakatipid kayo ng konti. Inatasan po ng Department of Energy ang lahat ng oil companies at gasoline stations na mahigpit na sumunod po dyan sa fuel pricing rules at iwasan po ang hoarding o anumang hindi otorisadong pagtaas po ng presyo. Paalala rin po na bawal ang hoarding at illegal na bentahan ng petrolyo sa ilalim po ng Batas Pambansa bilang 33 na inamendahan ng Presidential Decree number 1865. Ang mga lalabag po ay maaring mapatawa ng parusa o makansela ang kanilang permit. Sa direktiba po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinaigting din po ang monitoring kasama po ang Department of Interior and Local Government at ang Philippine National Police. Samantala, mahigit na sa 50 gasolinahan na maagang nagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo ay pinapaliwanag na po ng DOE. Can you explain? Oo, explain. Oh, nako. Kasi
over the weekend, marami nagreklamo di ba? Na mataas bakit ng nagtaas na? 3 piso, 5 piso. Oo, alam naman natin na Tuesdays ang galawan lang ng produktong petrolyo. So pinaigting po ng DOE ang pagbabantay sa presyo po ng produktong petrolyo matapos po malaman na may ilang gasolinahan ang maagang nagtaas po ng presyo ng hanggang humigit kumulang 8 pesos kada litro po bago pa daw ang tinakdang schedule. Ayon po sa DOE, nakikipag-ugnayan na po ito sila sa law enforcement agencies, kabilang na po dyan ang PNP, para po mas palakasin ang monitoring at inspeksyon sa mga retail fuel stations sa buong bansa. So ayan po at sana yung ating mga gasolinahan huwag mandaya. Minsan 'di ba, may mga nahuli many years ago naglalagay ng tubig para, 'di ba? Nakakasira 'yun ng makina, Totoo. pandaraya pa 'yan sa mga consumers. So pumunta po tayo sa gasolinahan na suki natin, na alam po natin dekalidad at hindi tayo dadayain. At saka dapat yung mga pumps rin nakakalibrate, Yes. 'di ba? Pag Oo. sinabing 5 liters, talagang 5 liters, hindi yung binawasan nila. Di ba? Kaya hangin ang lumalabas. Hangin ba? Ganun ba yun? Naku, talaga mga Pilipino talaga. Okay, Ka Nelson, ito na, umpisa na natin ang ating mga super panalo news dahil po imported ito sa France. Imported pa? Alam mo, dapat ito tularan po natin talaga. Sana magawa natin dito sa Pilipinas. Ano ba yan? Kasi ito, Ka Nelson, sa France, ipinagbabawal na po yung pagtatapon ng pagkain sa mga supermarket. Ibig sabihin yung mga Hindi nabenta. nabulok na. Oo. Yung mga hindi ba, usually pag bibili ka sa supermarket, may nakasulat expiration. Kunyari, March 5. Tapos pag hindi yan ang mabenta ng March 5, tinatapon na nila. Sa garbage na? Oo, sa landfill. Kasi ayaw daw nilang Ibigay dahil pamigay. baka Mamaya ireklamo dahil sila pang sila pang mademanda. So ito po, isang inspirasyon po ito na kwento para sa buong mundo na kapag may malasakit at aksyon, walang kailangan magutom at walang pagkain po ang masasayang. Paano kayong ginawa nila? Grabe, ito araw-araw kasi tunet-tuladang pagkain po ang tinatapon ng mga supermarket. Sa iba't ibang panig po ng mundo, kahit marami pong nagugutom, alam natin yan, marami nagugutom. Pero sa France, sabi ng France, tama na, tigilan na natin yan. Sinabi ng pamahalaan, tama na ang pagsasayang. Kaya naman po naging unang bansa po sa mundo ang France na nagpatupad po ng batas na nagbabawal sa mga supermarket na itapon po ang mga hindi nabebentang pagkain. Sa ilalim po ng LOI Garot, lahat po ng grocery store na may sukat na higit sa 400 square meters. Malalaki yan. Malalaki yan. Mga supermarket talaga. Anong gagawin? Obligado na silang ipamigay ang mga pwedeng kainin o yung mga ligtas kainin na pagkain sa mga charity at food bank sa halip na itapon nga ito sa mga landfill. So bago ipatupad ang batas na ito, may ilang ulat na nagsasabing binubuhusan pa ng bleach yung mga supermarket para hindi makain at all. Tsaka hindi na makain. Oo, di ba? Para sasakit yung mga tiyan. So linalagyan daw nila ng bleach. Pero ngayon na, pinagbabawal na ito para mapakinabangan ng iba't ibang mga tao, yung mga sitwasyon. Na ikinagagalit nga ito ng maraming mamamayan. Kasi food wastage, di ba? Ang daming nagugutom. So ang makasaysayang batas na ito ay bunga po ng matinding panawagan ng mga food bank at mga anti-waste advocates na matagal nang naninindigan na hindi dapat sinasayang ang milyong-milyong toneladang pagkain habang maraming pamilya po ang hirap makahanap ng makakain. So sa ilalim po ng batas na ito, ang mga tindahang lalabag ay maaring pagmultahin ng hanggang 10,000 euros sa bawat paglabag. At dahil po sa magandang epekto na hakbang na ito, sumunod na po ang Italy at ang Czech Republic na nagpapatupad na rin ng mga kalintulad na patakaran laban po sa food waste. So dito alam ko like sa mga hotels, di ba? Ka Nelson, yung mga eat all you can. Mga buffet. Mga buffet. Alam ko, yun nga, bawal rin sa kanila ay pamigay. Dapat itapon. Yes. Bakit? When it's good. Di ba? Tawagin nyo kami. Tawagin nyo kami. O yun na nga, i-donate nyo sa mga food banks, sa mga, sa mga ospital, or sa mga orphanages. Yes. Di ba? DSWD. Correct. Di ba? Alam nila kung saan talaga nangangailangan ng pagkain. Kaya dapat talaga walang magutom na kahit sino man. Kasi there's enough food. Kaya lang tayo, wastage. Lagi po talaga tayong di ba? Abusado tayo sa ganyan. O Ka Nelson, ikaw. Eto naman, Pat P. Doon ba sa mga mahilig sa museum? Aba! Museum hopping. Alam niyo po ba na merong parke Oo. na hindi lang isang museum ang pwede mong mabisita,
kundi 4. Aba, not 1, but Oo, 4. ibig sabihin, pagpunta mo doon, magpa-parking ka, Oo. ando na, magkakatabi. Aba, magkakatabi, kapitbahay sila. Ang good news, dito lang, malapit lang sa atin ito. Saan? Sa loob po ito ng Quezon Memorial Circle. Oh. Una pong makikita dyan ay ang museo ni Manuel Quezon. Ayan, Ito yung nandun sa bilog na Sa bilog. nasa gitnang-gitna eh. Oo, ayun. Ayan, Ayun, dyan. oo. Makikita dyan ang ilan sa kanyang mga most iconic items tulad ng presidential deaths, ceremonial attire, campaign materials, at interactive timelines na nagpapakita ng kanyang role sa pagtatatag ng Philippine Commonwealth. Pati na po ang kanyang mga advokasya para sa social justice at national identity. Meron din sa Quezon Memorial Circle ang Quezon Heritage House. Aba, bahay Ayan, naman. makikita naman dyan kung paano nabuhay ang pamilya Quezon noong pre-war years. Ito yung mga may furniture, personal belongings, at mga bahay larawan. niya, oo. Magpapakita ho ng lifestyle ng pamilya noong 1930s. Ba? Ayan, no? Oo, ganda, no? Ang pangatlo naman, ang Presidential Car Museum. Oh. Hindi lang po display ng vintage car, kundi repository din ng mga state heritage. Ayan. Yung mga sinakyan ng mga naunang presidente. Ang gaganda, no? Talagang, talaga, yan, kumbaga, minentain, no? Yes. Makikinis pa rin. Ang bawat sasakyan po ay sumasalamin sa iba't ibang panahon ng pamumuno sa ating bansa. Ipinapakita rin dito ang evolution ng governance. Bukod dito, ito ang isa pang museum dyan ito sa na loob ng QC Circle. Oh. Ang pinakabago, ang bahay modernismo. Aba, pinakabago, ha? Bago Bahay na modernismo modernismo. pa. Oo. Binibida naman dito ang Filipino architects, designers, at artists na nag-ambag sa modernist movement sa ating bansa. Makikita po sa museum na ito ang architectural drawings, scale models, furniture pieces at multimedia installations. Meron ding educational programs at guided tours na naglalayong palawakin ang appreciation ng publiko sa modern architecture at heritage preservation. Sa mga pupunta po sa museum, yan po ay bukas from Tuesday Bukas. hanggang Sunday. Day off siya pag Monday. Pag Monday, cleaning. Cleaning, 9 oo. a.m. to 4 p.m. Ayan, tsaka libre, no, Ka Nelson? Libre ito. Ayan, sa mga mahihilig sa history, ayan, dapat bisitahin nyo. 4-in-1, di ba? Imbis na Yes. 3-in-1 na kape, 4-in-1. At tsaka, yun na nga, libre pa. So, dapat talaga, very interesting. Gusto ko dyan yung museum ng mga sasakyan. Ayan, Di ba? Ang oo. gaganda. Ikaw, I'm sure, mahilig ka dyan. Tsaka Yes. yung bahay ni Oo. Quezon. Kasi napuntahan ko na yung bahay ni Rizal. Dapat puntahan ko yung bahay ni Quezon next time. Yung bahay namin. Okay, ha? Isushoot ko na. O, Yan. sige. Okay, ito po ang ating mga issues na tatalakay ngayong Lunes, March 9, di ba, 2026. Ito na po, sinimula na po na sa Senado ang talakayan sa 8 panukalang batas ng party list reform bills na naglalayong amyendahan po ang sistema po ng party list sa Pilipinas. Layunin nitong wakasan ang umano'y pang-aabuso, limitahan ang mga kandidato sa mga tunay na marginalized na sektor at itakda ang mga panuntunan para sa pagtakbo ng mga mayayaman o maimpluwensyang personalidad. Anong say po ng COMELEC dito? Ayan, kasi inimbita si COMELEC Chair, George Garcia, dyan po sa Senado, para yung thoughts niya about this party list system. Ako talagang ngit-ngit na ngit-ngit ako dito sa parties. Paano nila inabuso talaga. Okay. Advocacy ako talaga yan. Yan at saka yung anti-dynasty bill. Oo. Diba? Yan gusto ko talagang maamyendahan talaga. Sa part ko naman, kung party list ka at nire-represent mo ang isang marginalized sector, Oo. dapat yung mga sinusulong mo ay para dun sa Correct. sektor mo. Correct. Ang nangyayari kasi iba eh. Iba, oo. Halimbawa, farmer ang grupo mo, Oo. pero sa iba kang maingay ka sa iba, no? At tapos farmer ang represent mo, pero bilyonaryo ka. Oh, yun nga. Tapos wala ka namang kinalaman sa farming. Dapat yung mga sinusulong mo, wala kinalaman. Correct. Oo. Kaya ngit-ngit nga ngit-ngit ako dyan. Kaya Yes. dapat talaga amyendahan po yan. Kaya tatanungin po natin si COMELEC Chairman George Garcia kung ano mga pwede nating asahan kung sakali Yes. man maamyendahan na po itong party list system. Yan po ang ating issue number 1. Issue number 2, Ka Alam Nelson. po naman natin, meron po ngayong digmaan, gera sa Middle East at sa ganitong sitwasyon na may crisis. Ano nga ba pwedeng gawin sa inyong investment? Dapat ba itong kuhanin na o i-withdraw na lang? May stocks, may time deposit, kung Oo. ano-ano pa.
ito na lang po sa bahay, itatago na sa bahay. Sa ilalim ng mattress. Ibalik sa maleta. O Sa invest maleta. pa rin. At kung mag-invest ay saan? Mamaya alamin ho natin ang sagot dyan para sa ating Monday Money Matters. Correct. Ang ating makakausap si Ron Acoba. Siya po ay Fund Manager Chief ng Investment Strategies at Trading Edge. Ayan, kasi nga, di ba, maraming nangangamba ngayon eh. Ano ba ngayon? Ipo-pull out ko na ba yung limpak-limpak kong pera sa bangko? Itatago ko o iwanan ko sa bangko? O dapat ba mag-invest ako? Di ba? Kasi sabi nila, ang gera, malaking negosyo yan eh. Totoo. Oh, diba? Ang problema, kung ikaw naman yun nga, yung cash, nakatabi lang sa Bahay. kung saan, Oo. o kaya kahit sa bangko, Oo. nagdi-depreciate, Oo. bumababa yung value pagka may ganitong gulo. Oo, pag inflation pa, lalo na pag mataas ang inflation. Kaya po yan, makinig po sa inyo, makinig po kayo sa amin mamaya. Ito yung mga pag-uusapan natin ng mga issue. So ito po ang ating question of the day. Nagsimula na po ang 4-day work week po sa ilang tanggapan po ng gobyerno bilang tugon nga sa tumataas po na presyo po ng langis. At kasabay nito, ipatutupad din po sa hudikatura ang flexible work setup kung saan po may isang araw na work from home. Habang hinihikayat naman po ang mga pribadong kumpanya na pag-aralan din po ang ganitong sistema. Kaya po ang aming question of the day, ayan po, sang-ayon ba kayo sa pagpapatupad ng 4-day work week sa gobyerno? A, tama lang para makatipid po ang gobyerno. B, unfair para sa mga taong bayan. Titigil po ang serbisyo. Or C, ang inyong sariling pananaw. So yan po ang aming question of the day. Mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account at hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po kami ni Ka Nelson dito sa Ano sa Palagay Nyo. Pero bago yan, itong mga tipid tips po natin. wait, Ka Nelson, sorry. Ayan, mga tipid tips po natin. Meron ba tayo? Oo. Tama, dahil sa medyo mahal nga po ang gasolina, ito ang ating tipid tips. Lighten your load, bawasan ang laman o bigat ng sasakyan mo. Dahil kapag mas mabigat ang dala ng kotse, mas nahihirapan po ang engine na gumana. Kaya mas maraming fuel ang nagagamit. Nako, ito, kanina rin, aside from making pakarga gas, pinano ko rin yung hangin sa aming gulong. O, di ba? Yes. Kailangan po tama po ang pressure, tire pressure po. Correct. Siguraduhin po tama ang hangin ng mga gulong. Kapag kulang po sa hangin, nako, mas mataas po ang konsumo nyo ng gasolina dahil nga hindi makaikot ng husto. Kaya po, kailangan nyong siguraduhin, at least, kailan ba, how often, mga once a week, chinecheck mo yung tire pressure mo, no, Ka Nelson? Okay. Yes, tuwing magpapagas ka, i-check mo na. I-check mo na. Correct. At combine your trips kung may mga errands o pupuntahan sa isang araw, mas maganda, sabay-sabayin mo na yung Correct. biyahe. Ibig sabihin kung sa inyo magkakasunod na lugar, Oo. di pa balik-balik. Oo, di ba? May nakalimutan. Masyadong magastos sa gas yan, ha? Correct. Kaya iplano ang mga pupuntahan. Oo. Tapos yung pang-apat natin, nako, huwag kayo masyado nag-idle ng matagal sa inyong sasakyan, di ba? Kunyari, nakahinto ka sa traffic, walang galawan, lampas 3 minuto na, patayin mo na muna Nako, yung makina. Ginawa ko yan dati. Oh. Ayaw na mabuhay. Ibig sabihin yung baterya mo. Hindi. Mahina yung baterya. Luma na yung kotse ko. Kasi usually Ayaw niya na yan. pinapatay. Ayaw niya pinapatay. Pero yun na nga, di ba? Imbis na katenga ka lang sa traffic, pero kunyari, alam mong hindi gumagalaw. Yung talagang isang oras na kayo. Oo, di ba? Patayin mo na. Or worse, nako, dito, pag Yung naghihintay. huwag kayo magpapalamig sa loob ng kotse. Ay, oo, di ba? delikado Minsan, rin. sa parking lot, yung may mga kung tsuper nakikita, habang hinintay si amo, naka-aircon. Ayun, dry. Sa parking lot. Patay. Ay, Ubus huwag yan. ganun, ha? Oo. Mauubos pa rin yan, ha? Maski na hindi gumagalaw, Totoo. naka-on pa rin ang makina, kaya kumukotsumo pa rin yan ng gasolina. Mas maganda nga, umiikot yan. No? Umiikot na lang, di ba? Kesa naka-idle. Naka-idle, Oo. correct. Oo. At iwasan din yung pagtapak ng silinyador. Accelerate na todo-todo. Smoothly lang dapat. At pag steady hina-hina. lang. Hindi yung brum! Harurot, tapos biglang preno. Preno, diba? oo. Kaya ako nagtataka, bakit kaya pinabilis pa ang lapit-lapit? Oo, correct. Sayang kasi. Sayang. Dapat, lang, yung kumbaga tapak-tapak lang, Tapak-tapak hindi yung, lang, unti-unti lang. hindi mo Biglaan. isasagad. Oo. Correct. Yung sa, hay nako. Ito naman po, kailangan rin syempre ang ating masasakyan in tip-top shape. Di ba? Ayan, totoo. So, change oil, di ba? Yung air filter,
filter, Aha. 'di ba? Tapos ano pa ba yung kung kailangan niyo pong yung mga kailangan palitan, Yes. 'di ba? Yun. Bawa, nakita nyo, kailangan ng palitan ng driver, palitan nyo na. Ayun, so kailangan yung mga air filter at Ayan. yung motor oil, i-check nyo yung mga sasakyan ninyo para talagang optimum ang paggamit nyo ng inyong sasakyan. Ayan, at i-consider din natin ang paggamit ang alternative transportation options. Ha? Subukan din ang ibang paraan ng pagbabiyahe. Halimbawa, sabay-sabay naman kayo aalis, isang kotse na lang. Oo, Carpooling. correct. O kaya naman kung medyo accessible for public transport, mag-MRT, mag-jeep, or mag-taxi. Oo. Or kung kailangan, malapit, maglakad o kaya mag-bike. Mag-bike. Malaking tulong yan sa ating fuel Consumption, correct. At sa atin na rin mismo. Oo, sa ating di ba? katawan. Basta find ways and means, 'di ba, para magtipid. At hindi lang hindi lang sa sasakyan Ka Nelson, pati na rin eventually ang kuryente. Sa bahay. Oo, sa bahay, 'di ba? Kung hindi naman kailangan patayin yung mga ilaw, tapos yun na nga kung mamlansya kayo, yung isahan na lang, hindi yung isang piraso. So sa susunod mga araw, electricity tips naman, yung pagtitipid po ng kuryente ang ibabahagi natin sa kanila. Pero bago yan, magbabalik pa po ang ASPN! Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras muli, alas 8:38 na po ng umaga. Silipin na natin po ang mga sinundang pangunahing news ngayong araw ng Lunes, March 9. Ang una nating istorya, naghahanda na po ang Department of Transportation ng 3.5 billion pesos na subsidiya para sa libreng sakay para sa milyong-milyong commuter at para punan ang bahagi ng gastos sa petrolyo ng mga public utility vehicle. Hinihiling po ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa mga road sector official na gamitin po ang 1 billion pesos na alokasyon sa 2026 General Appropriations Act para sa Service Contracting Program o ang SCP. Magpapatupad ang DOTR ng panibagong round ng mga libreng sakay sa mga piling ruta ng bus. Sa pamamagitan po ng SCP, ang DOTR ay papasok sa kasunduan sa mga PUV, cooperative at operator para sa paghahatid ng transport service. Kapag binuhay muli ng DOTR ang libreng sakay sa EDSA busway, tinatayang hanggang 183,000 ang makikinabang dito kada araw. Ayon po kay Secretary Lopez, nakatakda ring ilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong linggo ang bilang ng mga benepisyaryo ng fuel subsidy na nagkakalagang 2.5 billion pesos. Nakikipagtulungan ngayon po ang LTFRB sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang bilang ng mga tricycle driver. Huling nagpatupad ng fuel subsidy noong 2023 at tinatayang 1.36 million po na benepisyaryo ang nakatanggap ng one-time grant na 10,000 pesos. May lalabas lang ang subsidiya oras na sertipikahin ng Department of Energy na umabot na po sa average na $80 per barrel kada buwan ang Dubai crude oil. Pero nung Biyernes, March 6, tumalon na po ang presyo ng Dubai crude oil sa $99 per barrel. Laki ng tinaas, no? Samantala, nananawagan na po ang mga senador ng aksyon laban sa mga gasolinang na unang magpataas ng presyo kahit hindi pa naman ito opisyal na ginagawa. Ayon po kay Senator Win Gatchalian, naghain siya ng resolusyon na humikayat kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na bumuo ng isang interagency task force para umaksyon laban sa mga umaabusong oil company at mga gasolinahan at para magbantay sa mga oil inventory. Hinikayat naman po ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang publiko na isumbong ang mga umaabusong retailer sa Philippine National Police at sa mga lokal na pamahalaan. Ipinalala po ni Senator Ping Lacson na paglabag sa Downstream Oil Industry Deregulation Act at sa Consumer Act of the Philippines ang pagtataas ng presyo bago pa man ang opisyal na pagpapatupad nito. May tuturing anya itong hoarding at profiteering. Nako, ibabalik na naman yung mga libreng sakay na malaking tulong yan, di ba? Ka Nelson, sa ating mga mananakay. Totoo. Kasi nga, talagang for sure, pag tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, pamasahe. Ayan. Kailangan itaas rin ang pamasahe. Kasi kung hindi, kawawa yung ating mga jeepney drivers at operator, at taxi drivers at operator. Okay.
Samantala, nasa Estados Unidos po ngayon si Pangulong Marcos Jr. para sa 2 araw na working visit kung saan ay makakapulong niya ang matataas na opisyal ng United Nations. Inaasahang mananawagan siya sa mga partido sa giyera sa Middle East na magpakahinahon at respetuhin ang international law at ang United Nations Charter. Makipagpulong din daw po siya kay United Nations Secretary General Antonio Guterres. Wala naman siyang nakatakdang pulong kasama si US President Donald Trump. Magsasalita naman siya sa special session ng United Nations General Assembly para daw po humatak ng karagdagang suporta sa kandidatura ng Pilipinas para sa isang hindi permanenteng pwesto sa UN Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Dadalo rin po ang Pangulo sa pagbubukas ng 70th session ng United Nations Commission on the Status of Women. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, itinalaga ni Pangulong Marcos sina Acting Executive Secretary Ralph Recto, Education Secretary Juan Edgardo Angara at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III bilang mga caretaker ng pamahalaan. At bago po siya umalis kahapon ng umaga, naglabas si Pangulong Marcos ng blog post kung saan nangako siyang pagbubutihin pa ang distribusyon ng ayuda mula sa pamahalaan para sa mga benepisyaryo, partikular sa mga senior citizen. Ibinalita rin po niya sa naturang blog post na inutusan na niya ang Philippine Statistics Authority na pabilisin ang civil registry document processing, partikular po ang mga correction sa mga birth certificate. Narito mong bahagi ng blog post ng Pangulong Bongbong Marcos. Nitong nakaraang linggo lang, sa pamamagitan ng PSA o Philippine Statistics Authority, meron na tayong PSA e-certificate service. Dito na kayo makakapag-apply ng digital copy ng inyong birth certificate, marriage certificate at iba pang mga dokumento. Dapat ay kasama na ng PSA ang ganitong serbisyo. At kung magre-request ng physical copy, ay dapat naman sa kahit saang branch ng PSA, pwede nang tungkunin. Ang mahalagang bahagi rin dito ay dapat i-recognize o dapat tanggapin ang mga digital document ng lahat ng opisina sa ating bansa. Dapat ito kilalanin ng bawat government office upang maging kapaki-pakinabang ito. Kung tutusin, marami na tayong serbisyo sa eGov na kailangan lang fully ma-integrate sa workflow ng iba't ibang opisina. At samantala, nangako rin po ang Pangulong Marcos na poproteksyonan ang karapatan ng mga babae at palalawakin ng mga oportunidad para sa kanila. Naghayag naman ng pakikiisa si Vice President Sara Duterte sa bawat Filipina. Binigyan din niya na mahalagang papel ng kababaihan sa pagtataguyod ng buhay ng mga tao at komunidad sa panahon ng krisis. Ito po yung kaugnay ng paggunita kahapon sa International Women's Day. Nako, grabe, no? Finally, International Women's Day. Over the weekend rin. Nako, Yes. naglabas na mamaya. Yan ang showbiz balita ko. Yung nangyari kay Ann Curtis at kay Congressman Bong Suntay. Pero magandang balita rin yan, yung mga e-documents, no? Very convenient na po. Sa ibang balita naman po, sisimulan na ngayong araw sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Yan, Nabubulol executive. ako. Executive. Ayan, para mas madali. Ang 4-day work week. Ayan po, inutos po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang implementasyon ng 4-day on-site work week bilang bahagi ng mga hakbang para bawasan ang epekto sa ekonomiya ng gulo sa gitnang silangan. Nilinaw naman po ni Pangulong Marcos na hindi ito ipatutupad sa mga ahensyang nagbibigay ng emergency at essential service tulad po ng mga pulis, bombero at mga frontline public service unit. Inutos din po ni Pangulong Marcos ang suspensyon ng hindi mahalagang biyahe ng mga kawani ng pamahalaan. Sakop din ito ang mga aktibidad tulad po ng mga team building at mga pulong na maaari namang gawing online. Samantala, hinikayat naman po ni Senator Francis Cheese Escudero ang pribadong sektor na pag-isipang magpatupad rin ng 4-day on-site work week. Ayon po kay Escudero, makakatulong ang mga flexible work arrangement para bawasan ang araw-araw na pangangailangan para sa transportasyon, pababain ang operating cost at bigyan ng kaluwagan ang mga manggagawa.
Partikular na po nanawagan si Senator Escudero sa mga kumpanyang may mga tanggapan sa Makati at Bonifacio Global City. Nanawagan din po ang BPO Industry Employees Network o ang BN Pilipinas na ipatupad sa sektor ng business process outsourcing ang work from home arrangement para mabawasan ang pabigat sa mga Pilipinong manggagawa. Nanawagan din po ang grupo ng suspensyon ng excise tax at value-added tax sa mga produktong petrolyo. Sinusuportan din ng Federation of Free Workers ang mga inisyatibo para sa flexible work arrangement basta't nakasentro nila sa mga manggagawa at walang kaakibat na pagbabawas sa sweldo. Parang pag ganito, Nelson, naalala ko ulit yung nung naka-lockdown tayo, nung COVID, di ba? Everybody work from home kasi walang public transportation masyado, di ba? Para hindi ka rin lulusob sa, hindi mo alam, mamaya magkasakit ka pag lumabas ka. So parang ito very parang very reminiscent of nung 2020. Hindi natin alam kung hanggang saan pa ito. Kaya nga Baka susunod yung yan. COVID, One day work week na lang tayo. baka no work week No work. na. Talaga naman, Puro work from home na work lang from if home. ever, Or no? no work at all. No work at all. Talaga Wag naman naman, sana. At eto pa, 90 overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya ang ligtas na nakabalik sa Pilipinas mula po sa United Arab Emirates sa gitna ng armadong kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon po sa Department of Migrant Workers, dumating ang mga naturang Pilipino sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, 9:40 po kagabi sakay ng Emirates Airline flight. Aba, meron na. 33 sa mga bumalik na OFW ay humiling po na sila'y makabalik ng Pilipinas. Mga na-stranded naman ng iba sa kanila. Yung nagkasama-sama na po ito. Ayon po kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, isa sa mga pinakabantang na repatriate ang isang sanggol, pinakabata, isang buwan pa lamang na sanggol. Pinakabata po. Inuulat naman ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Patricia Yvonne Cunanan na karamihan sa mga pinauwing OFW ay nakatali pa rin sa kanilang mga employer. Ibig sabihin may mga kontrata pa. Maarian niyang umasa mga ito na makabalik sa kanilang mga employer oras na humupa na ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa DMW, tinatayang 400 OFW at kanilang mga dependent ang nakabalik na sa bansa mula po March 5. Inaasahang madaragdagan pa ito sa mga darating na linggo. Inamin naman ni Kakdak na nananatiling hamon sa pamahalaan ang mga nakasarang airspace. May mga natukoy namang exit point sa mga bansa sa gitnang silangan kung saan maaring ligtas na madala mga Pilipino bago ang kanilang repatriation. Kahapon, iniulat ng Department of Foreign Affairs ang ligtas na pag-alis ng 11 Pilipino mula sa Iran. Nailikas na raw po ang mga ito sa Turkey. Tinatayang 800 Pilipino pa ang nananatili po sa Iran. Samantala, lumalawak din naman ang target ng giyera sa gitnang silangan. Nadamay na rin daw po ang mga infrastrukturang civilian na Buildings, establishments. correct. Inakusahan ng Bahrain ng Iran ng pag-atake sa mga desalination plant na mahalaga para sa mainom na tubig ng mga bansa sa Gulf. Habang inatake naman ng Israel ang mga oil depot sa Tehran. Nagbanta ang Pangulo ng Iran na palalawakin ang atake sa mga infrastruktura ng Estados Unidos sa rehiyon. Nakapagtala naman ang Saudi Arabia ng unang nilang casualty. Hindi humuhupa lumalala. Lumalala. Bumagsak daw Lumalawak. po ang isang military projectile sa isang residential area na kinamatay ng 2 at kabilang dito isang Indian at isang Bangladeshi. 12 iba pang Bangladeshi daw po ang nasugatan. Samantala, mga dayuhang residente at manggagawa ang karamihan sa mga namatay sa mga bansa sa Gulf dahil sa nagaganap pa pong giyera dyan. Di ba nagsabi na nga si President Donald Trump, hindi daw sila titigil hanggat lahat daw ng mga potensyal ng mga leaders ay mapatay. Di ba? Kasi gusto nila Pinapalitan no? gusto nila talagang magpalit Total. na talaga yung regime, di ba, ng Iran. So parang imbis na humuhupa, parang mas lumalala pa no? Opo. Grabe. Okay, sa ating world news rin, pinarangalan ni US President Donald Trump ang Filipino-American na si United States Army Chief Warrant Officer Robert Marzan
at 5 iba pang miyembro ng US military service. Sila po ang kauna-unahang mga sundalo ng Amerika na namatay po sa Operation Epic Fury. Ayon po sa Pentagon, killed in action si Marzan sa isang Iranian drone attack sa port of Shuaibah sa Kuwait noong March 1. Nasa huling tour of duty na ang 54 na taong gulang na si Marzan at malapit na sanang magretiro matapos po ang 30 taong serbisyo. Wow, 30 years, no? Si Marzan po ay kabilang po sa 103rd Sustainment Command, isang supply unit na may headquarters po sa Demonay na nasa ikatlong deployment na ito sa Middle East. Nakadestino siya sa isang command center sa port of Shuaibah sa timog ng Kuwait City. Nang tamaan po ang base ng walang babala ng isang ganting pag-atake ng Iran isang araw matapos maglunsad ang US at Israel ng air at missile attack laban sa Iran. So ito na yung unang Filipino casualty, no? At sana, no, he was supposed to retire pero after 30 years of service, no? Ay nako, our heartfelt condolences po sa pamilya. Ka Nelson. Samantala, nanawagan po ang isang pamilya kay Acting Justice Secretary Frederick Vida na aksyonan ang isang halos 9 na taon ng nakabinbing kaso kaugnay ho ng pagpaslang sa kanilang padre de pamilya na inambush noong 2017. Ayon kay Alfredo Manas, napatay ang kanyang ama na si Enrique Manas Sr. noong July 23, 2017. Habang sila pong mag-ama at ilang kasamahan ay nagtatabas ng damo. Diyan po sa daan sa barangay Bahay, Santa Margarita, Samar. Ayon po sa investigasyon, ilang individual ang umano'y sangkot sa pag-atake. Kabilang sina Emilio Sosa, Arturo De Borbon, Joel Calagos, Sopronio Meduranda Jr. at Raymart Antibo. Isinampa ang reklamo laban sa mga suspect noong pang 2017. Subalit sa kabila ho ng paglipas ng halos 9 na taon, hindi pa rin daw po umuusad ang kaso sa korte. Noong January 16, 2025, inatasan ni dating Justice Secretary at ngayon nga po yung Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang DOJ Office of the Prosecutor General na isubmit ang kinakailangang impormasyon sa korte sa loob ng 10 araw. Pero mahigit 4 na raang araw nang lumipas, hindi pa rin daw po naipapatupad ang utos na yon ni Remulla. At sa liham na may petsang March 3, 2026, muling nanawagan ng pamilya Manas kay Vida sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Christian Gargantiel na tiyakin ang pag-usad ng kaso. Noong panahong iyon, si Vida ay nagsisilba pa bilang USEC o Undersecretary ng DOJ. Okay, ito po ang ating showbiz pasilip ngayong Lunes, March 9. Ako, ang ganda nito talaga. I'm sure Ka Nelson, sinubaybayan mo ito. Sinubaybayan. Si Ann Curtis na po ang nagsalita na kaugnay po ng kontrobersyal na pahayag ni Congressman Bong Suntay. Ayon po sa actress at TV host, labis siyang nagulat, nasaktan at nagalit nang gamitin po ni Congressman Bong Suntay ang kanyang pangalan bilang isang halimbawa sa pagdinig ng House Committee. Ikinumpara ng kongresista ang isang sitwasyon kung saan sinabi niyang minsan ay nakakita siya ng magandang babae na tinukoy si Ann Curtis at nagkaroon umano siya ng desire o imagination. Ngunit hindi raw iyon maaring ikaso dahil nasa isip lamang. Sa kanyang pahayag, iginit po ni Ann Curtis na ginamit ang kanyang pangalan ng walang pahintulot at walang respeto. Ayon po sa kanya, itong po sinabi ni Ann, "My initial reaction was shock. I was hurt and disturbed by how perverted it was." Dagdag pa ng aktres, ang ganitong uri ng biro o pahayag ay nagpapakita ng mas malalim na problema ng misogyny o pambabastos sa kababaihan, lalo na kung nagmumula ito sa mga taong nasa posisyon sa gobyerno. Diretsahan din anyang sinabi na hindi niya tinatanggap ang paumanhin ng mambabatas, bagamat tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng asawa nito na si Sheila. Samantala, umani po ng matinding batiko sa social media at mula sa ilang personalidad ang naging pahayag ni Suntay at mayroon ding mga reklamong isinampa laban sa kanya kaugnay ng manoy lewd remarks. Sana silbi na tong aral, 'di ba, sa ating mambabatas. Sabi nga ni Ann, kayong mga mambabatas, kayo po ay sinisweldoan ng aming buwis. At ako,
ay isang taxpayer, sabi ni ni Ann. So respeto lang at yun na nga nakakahinayan na yung non-apology ni ni Congressman Bong, 'di ba? I'm sorry, I'm sorry I offended but I'm not sorry. 'Di ba? Kasi daw naulat yung kaalaman, yung kanyang analogy. So sa akin yung mga ganyan walang yan eh. Kumbaga walang no room excuse, ha? No room for excuse at saka no win situation. Maski na anong sabihin mo, hindi talaga yun makakaano. Oras po, alas 8:56 na po ng umaga. At before anything else, I want to greet first the daughter of my very good friends, Martina Lopez, who's celebrating her 26th birthday today in the United States. Talaga? Nako, Martina, keep safe there, but I'm sure you're enjoying college life. We will see you soon, hopefully. Love from your parents, Mark and Connie Lopez. Ayun po, 26 years old na si Mati. Okay, Ka Nelson, ikaw naman. Ito po muna, nagdulot po ng matinding pagbaha ang mabigat na pag-ulan sa Queensland. Aba? Daang-daang tao po ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga bahay o manatili sa kanilang mga bubungan habang naghihintay na maligtas. Mahigit 300 ang nailikas sa harap ng pangamba na ang lungsod ng Cairns ay maubusan ng maiinom na tubig. Bumuhos po ang mabigat na ulan sa Queensland dahil sa bagyong Jasper. Ang tindi, pansamantalin pong isinara ang Cairns Airport matapos malubog sa baha ang mga eroplanong nasa tarmac ng paliparan. Sa may Queensland? Sa may Australia? Yan ba yung sa Australia? Okay. Bukod sa tuloy-tuloy na ulan, pagbaha at pagkawalan ng kuryente, hinaharap din po na ngayon ng mga nakatira sa North Queensland ang pagsulpot ng mga buhaya Ayun! sa kanilang kalsada. Totoo pala yan? Oo, totoo yan. Pag may baha, may Oo. buhaya. Oo. Dito lang, yung mga buhaya, dalawa lang ang paa. Doon Sa kanila, totoo. sa kanila, gumagapang. Gumagapang dito, naglalakad. Diba? Oo. Kasi kanina, nabasa ko nga yung article na yan, Ka Nelson. Linikas, parang mahigit 1,000 mga pamilya. Kasi nga, nagbabaha dyan, naglalabasan yung mga crocodile. So, pinagbabawal sila mag-swimming, di ba? Or magtampisaw. Kasi nga, baka nga lumabas yung mga crocodiles dyan, mga buwaya. At over 100,000 crocodiles daw Dami. ang nakatira sa Australia, sa Northern Australia. Ganun ba? Grabe, no? Oo, samantalang sa Pilipinas, wala pang baha, may buhaya na. All year round! All year round! Kaya bumabaha dahil sa mga buhaya. Correct, all Dito- year round. Ay, ganun ba? Grabe, no? Talaga naman, Ay, no? nako, mga buwaya. Sana mawala na kayo talaga dito sa Pilipinas. Oras, alas 8:58 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, ayan, makakausap po natin si Chairman George Garcia mula po sa COMELEC. Pag-usapan natin itong party list system. Yes. Ayan, kasi nga, dapat talaga repasuhin, amyendahan itong party list system kasi inaabuso po talaga ito ng mga mambabatas. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 9 in punto na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa inyo ng EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. EMAC. At ang oras muli, alas 9:01 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang ating suki, si Chairman George Garcia po mula sa COMELEC. Magandang umaga po, Chair, and welcome back po sa ASPN. Magandang umaga, Ma'am Pat, Sir Nelson, sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Chair, napatawag po kami dahil po nakita ko pa kayo sa news last week nung kayo ay inayayahan sa Senado tungkol po dito sa pagre-reforma sana ng party list system. So, ano po na ngayon ang naging mga gagawing hakbang para po mas maging maganda ang paggamit po ng party list at hindi inaabuso itong party list system po. Kasi this is one of my pet peeves talaga itong party list system, how it was abused. So, Chair, what recommendations po did your office give para po mas maging mas effective po itong party list system?
Ma'am Pat, una muna, gusto kong ipaalam sa mga kababayan natin, doon sa mga nagsasabing dapat i-abolish na lang yung party list system, mukhang impossible po na ma-abolish sapagkat yan po hindi created ng ordinaryong batas lamang. Ang party list system po natin ay nasa saligang batas mismo natin. Ang basic law of the land, nakalagay po sa konstitusyon at sinasabi na dapat 20% ng kongreso natin ay dapat miyembro ng party list system. Ito po yung in-import natin, lalong-lalo na sa Europe, kung saan nanggaling yan, lalo na po sa Germany. Meron silang party list system of representation dyan. Sa unang 3 taon, noong unang 3 termino, pagkatapos ng 1987 Constitution, Ma'am Pat, ay meron po tayong mga talagang naka-allocate na mga seats sa mga defined sectors katulad ng urban poor, peasant, veterans, women, youth, PWD sa Limbawa. Kaya lang po, after ng 3 consecutive term na yon, ay nagkaroon na po ng open party system. Ibig sabihin, kanya-kanya ng laban, whether yan po ay belonging to a sector, belonging to a party, belonging to a sectoral organization, or sectoral party. Alam niyo po, ang punot dulo ng problema natin, after almost 30 years na naandyan yung batas natin sa party list law, kasi po after ng Constitution, nagkaroon ng batas tungkol sa party list system para po ipatupad yung provision ng Constitution. Yan po yung Republic Act 7941. Kahit po isang sentence, isang word, isang period man lang, ay wala pong naging pagbabago yung batas na yan. Kung kaya po doon sa habang panahon na yan at ilang dekada, ang ating pong Korte Suprema ay napipilita mag-interpret, minsan nga nag-i-enhance, nagbabago ang interpretasyon. Nung una sabi, kinakailangan hindi punuan yung lahat ng seats na 20%. Bigla nagkaroon po ng subsequent na decision, dapat punuan. Nung una sabi, hindi dapat nakatira sa gated communities ng Forbes Park at saka Dasmariñas Village. Bigla nagkaroon ngayon ng desisyon, sabi, hindi naman sinasabing kinakailangan gumagapang sa kahirapan. Sapat na lang daw na meron pong advokasya yung magiging nominee. At pagkatapos nagkakaiba po lagi yung computation. So ito po yung tamang pagkakataon, Ma'am Pat, Sir Nelson, na magkaroon na ng pagsususog ng pagbabago kung hindi man complete revision ng mga batas natin, lalo na kung ang pag-uusapan yung party list law. Oh, okay. Kasi yun na nga, no, sabi nyo nga, it's part of our constitution. Pero parang nga, so many people have already said it was bastardized eh. Kumbaga, that wasn't the original spirit of the party list system. It was supposed to represent the marginalized system. Pero sabi nyo nga, ayan na, may representatives galing sa Forbes Park kasi nga binuksan, no, ng Supreme Court. So my question now, Chair, paano po natin yan pwedeng ayusin? Since kailangan na talaga may party list kasi nga nasa ano natin, sandigan na batas. Pero paano pa natin pwedeng i-enhance o ibalik sa original spirit? Ma'am Pat, ang sabi po natin ganito po. Maganda ang Kongreso alamin ano-ano ba talaga ang mga sektor sa ating bansa na kailangan ng representasyon dahil sila ay marginalized. Halimbawa po, Ma'am Pat, urban poor. Yung po ating mga urban poor. Number 1. Number 2, yung mga fisher folks. Number 3, halimbawa, veterano. Siyempre, habang lumalaon ng panahon, kumukunti na po sila. Kababaihan, kabataan. At pagkatapos, halimbawa, magsama na po tayo pa ng mga PWDs, yung mga persons with disabilities. Kunyari po, Ma'am Pat, makasampu tayo ng sektor na talagang sa ating palagay sa buong bansa, yan ang kinakailangang bigyan ng atensyon at magkaroon ng representasyon. Yung pong 65 na seats para sa party list, dapat po sa aking palagay, i-distribute natin sa bawat sektor. Halimbawa po, Ma'am Pat, ang sektor ng kababaihan, sapagkat sila'y nakararami, ay bigyan natin halimbawa ng 5 na seats. At pagkatapos halimbawa yung mga veterans, sapagkat hindi naman sila ganun kadami na, 2 seats naman na ibigay natin. Hanggang sa mapunuan natin yung 65. Ngayon po, Ma'am Pat, pagka nagpa-accredit kay COMELEC, yung party list, sasabihin din sa amin, anong sektor sila kabilang. Halimbawa po sa kababaihan, Ma'am Pat, merong 50 na mga organisasyon ang nagpa-accredit para sa mga kababaihan. Ang mangyayari, Ma'am Pat, sila ang maglalaban-laban. Yung mga 50 na yan para doon sa 5 seats ng kababaihan. Tsaka na natin alamin kung paano yung pagporsyento na pagdidistribute. Para po at any given time, Ma'am Pat, Sir Nelson, merong representasyon yung mismong sektor na yan. Hindi po yung nangyayari, political parties halimbawa ang namamayagpag, wala nga yung mga sectors. Kasi nga, paano naman mag-ahalal ang mga veterano kung konti na nga lang sila? Correct. Paano mag-ahalal yung mga urban poor? Wala nga po silang kapangyarihan, wala nga po silang pera o resources. So, pero po dito, sa sinasabi natin, kung merong 10 na organisasyon, Sama saya
Sa amin, rice is life. Kaya rice at San Marino Corn. Para doon sa urban poor, para sigurado at any given term, merong representasyon ang kanilang sektor. Ayun, gets. Kasi minsan, no, even if you represent the marginalized sector, pero kasi national in scope, di ba? Ang party list system, hindi sila nakakapasok. So, lalo na pag marginalized ka talaga, wala kang kakayahan. Marginalized nga. Oo, Kukunti. marginalized. Wala kang pera pang bili ng Pangkampanya. boto. Okay. Maganda yung suggestion Oo, ni kayo, Chairman. correct. Dahil talagang magkakaroon ng representation. Oo. Yung mga talagang walang representation, Oo, di ba? oo. Pero Chairman, itong pagkakabanggit nyo na ang party list system ay inangkat natin from Europe. So, ibig sabihin, sa kanila, matagal nang existing ito at wala naman tayong naririnig na nagre-reklamo. Paano ba nila ito ini-implement sa kanilang mga bansa, Chairman? Kasi nga po sa kanila wala namang mga contractors na mga talaga pong tunay na mga sektor na nagpa-participate. Ito po ang isa pang sinabi natin, Sir Nelson, bilang maaaring kasagutan sa katanungan po nyong yan. Ang ginawa po ni COMELEC, alam niyo sa batas kasi nating umiiral, yung napakatagal ng batas 30 years ago, yung 7941, ang sinasabi po kasi doon ay kapag ka yung 5 seats o 5 nominees, magsasabit po kasi sila ng 5 nominees dapat sa COMELEC eh. Yes. At pagkatapos, pag naubos po yung 5, sila ay may karapatan na magdagdag muli o magpalit doon sa 5. Saan ka naman nakakita, nagkaroon tayo ng karanasan, yung lahat ng 5 pagkatapos ng eleksyon na malamang sila ay nanalo, ng isang seat, nag-resign lahat. At pagkatapos ay nag-submit kay COMELEC ng 5, walang magawa si COMELEC sapagkat nakalagay sa batas, kapag ka namatay, na-disqualify o kaya nag-withdraw yung mismo mga nominees, ay may karapatan silang mag-submit ng bago. Ang ginawa po ni COMELEC bilang lakas loob na lang namin ginawa, kahit pa sabihin nilang maaaring wala sa batas yan, ay amin pong ginawa 10 na nominees at pag sinabing nag-withdraw, hindi po namin pinapayagan yung withdraw, yung pagpapalit. Kaya maliban na lang kung namatay o kaya na-disqualify. Pero pag withdrawal, umayaw na, nagkasakit daw, hindi namin pinapayagan. 10 naman yun eh. So kaya po talaga, hindi naman po 5 lang. At sabi nga namin, sana isa batas na yan, gawin na lang din natin 10. At pagkatapos walang palitan except in case of death or disqualification. At sana, kung merong madi-disqualify na kandidato dahil lumabag, dapat idamay na ang party list. Ang nangyayari po kasi, Sir Nelson Pat, kapag ang dinisqualify mo lang yung nominee, siya lang ang mawawala. Yung party list na andyan pa rin. Bakit yung pinayagang makatakbo? Alam niyo naman palang disqualify. Di ba dapat kayo ang sumasala sa inyong party list upang yung mismong mga nominees na inyo pong ilalagay dyan ay talagang kwalipikado at nagre-representa sa inyong grupo o sektor. Correct, oo nga. Pero isa pa yun, no, Chair, na nakakapagtaka, bakit po yung mga regional, may mga regional party list, ito nga, no, may Solid North, may Ako Bicol party list, tapos, ewan ko kung ano pa itong mga regional, dapat rin tanggalin na ito because you're already being represented by your congressman eh. So why should there be a regional party list? Can this also be taken up? Kumbaga, kailangan ba ito amyendahan or pwede na tanggalin po ito totally? Kasi nga, I don't see also the logic, the justification of a regional party list. Nung po nagkaroon tayo ng pagdinig noong 1 linggo, Mampat, ang napunto po ng mga miyembro po ng Senado ay dahil doon sa mga naging desisyon po ng ating kataas-taasang hukuman. Na yun nga po ang naging interpretasyon, ang mga iba't ibang grupo daw po na pwede pong mag-participate sa party list ay number 1, national political party, number 2, regional political party, number 3, national sectoral organization, regional sectoral organization, sectoral party, at saka regional sectoral party. So, pumasok po kasi yung regional doon sa naging desisyon ni Korte Suprema. Kaya po kami, si COMELEC, wala po talaga kaming magagawa dahil we will have to abide and follow yung desisyon mismo ng ating kataas-taasang hukuman. Maganda po talaga, liwanagin na lang lahat. Kung halimbawa po sa aking binibigay na formula, kung 100% halimbawa ang 20% ibigay natin sa political party, whether national party o sabihin natin regional party, o kung tatanggalin yung regional, wala rin pong problema. Doon sa mga maliliit na partido political, ibigay ang 20%. Pero yung 80%, ibigay natin sa sectoral groups, yung ating mga sinatawag na talagang mga mahihina at saka yung walang kakayanan na mga sektor, yun natin ibigay at least 80% mas malaki kaysa 20% ng political parties. At Chairman, dun sa pagpili naman ng nominee, parang hindi naman bawal na yan. Yung dating mayor,
dating politiko na, dati ng congressman ng distrito, minsan lilipat lang nagiging party list representative. Hindi ito, ano sa tingin nyo, dapat hindi rin po pwede yun? May provision po dati ang Republic Act 7941. Yung Section 8 niya ang nakalagay kung ang isang politiko ay tumakbo sa recently concluded election. Opo. Halimbawa po, Mampat, Sir Nelson, itong 2025 election. Bawal daw po, base doon sa batas, na maging nominee siya sa susunod na halalan. Maganda po yun. Dahil siyempre, ibig sabihin, hindi ngayon magagamit ng mismong politiko ang party list bilang, ay wala na, okay na tapos na ako, hindi nireject na ako ng tao, dito na ako Sa sa party party list. Sabi ng Supreme Court po, nagkaroon ng desisyon, unconstitutional daw po yung provision na yon. Hindi daw po dapat. So, ibig sabihin ngayon, kahit natalo ka pala doon sa recently concluded election at naging nominee ka dito sa sumunod na election, pwede ka pa rin daw po na maging nominee. Ang isa po pong culprit, yung sinasabing basta may proven advocacy. Syempre po si Comelec, bibigyan kami ng volumes talaga naman pagkakapal-kapal na advokasya na kahit ikaw ay lalaki, pwede ka magrepresenta ng kababaihan. Na kahit ikaw ay super bilyonaryo, pwede ka magrepresenta ng mga mahihirap. Basta may makita kang advokasya. So wala po kaming choice doon sapagkat ang pagpili ng nominees po ay mismong kapangyarihan ng mga party list at mga organization. Grabe, no, kung paano nila paikot-ikot. Pero ano rin, Chair, isa rin to, sinasabi nila para bumuo po ng isang party list, malaking milyones rin po ang kailangan eh. May binabayad ba yan sa COMELEC? Tapos para po mag-organisa, even if you're representing the marginalized sector, dito po sa mga existing na mga party list ho ba, ilan po dyan ang masasabi po natin talagang well-represented po ang marginalized sector? Ilang porsyento po dyan ay talagang galing po sa mga dinistiya or mga talagang taong hindi mo talaga, mga politiko po talaga. Based on your, on what you know, Chair. Apo, Mampat, una po muna, sa amin po, 10,100 lang ang filing fee. Siguro po, yung binabayad nila sa abogado at saka yung pagkukulit ng mga voluminous documents. At siyempre, tama po kayo, yung pag-organize ng party list. Pero kung talaga pong lehitimong party list yan, hindi naman pwedeng buwan lang na-organize eh. Yung mga lehitimong party list, dapat taon talagang naandyan. Yung bang alam na natin, matagal na silang nag-i-exist, tumutulong sa mga kababayan natin, lumalaban sa may mga advokasya, prinsipyo. Yan talaga ang nakikita natin. Kaya nga po nitong pinakahuli na accreditation, Mampat, pinakamababa sa kasaysayan ng party list. Ang na-accredit ni COMELEC, 42 lamang. Ang na-accredit, pinakamababa rin yung bilang na nag-participate nitong nakaraan, 155 lamang. Dati-rati may higit 200 ang mga party list natin. So talaga pong sinasala natin sa kasalukuyan. Kaya lang po, pagka po kasi dininay namin ang kanilang accreditation, pumupunta po sila sa mas mataas na hukuman, nare-reverse po kami dahil sinasabi mali yung pagkakatanggal namin doon sa mga party list organizations na yan. Tama po kayo. Minsan talaga pagka nag-regional, alam mo, kamag-anak ito ng isang kamag-anak ng isang nakaupo na gobernador, halimbawa, o nakaupong isang congressman na. Ang problem po kasi, Mampat, ganito. Pag nagpapa-accredit sila, kung halimbawa ang nire-representa nila ay mga magsasaka, yung lahat ng officials talaga, mga magsasaka, wala naman po talagang mapipili. Alam nyo magsasaka kasi pag umapil sa amin, sa kulay na kulay pa lang at saka alam natin, magsasaka. Talaga namang alam natin nagtanim ng mga alay pero nung nag-submit na ng nominees ay iba na po ang hindi na po sila mga magsasaka at lalo na doon sa issue ng substitution, yung palitan na nung una, talagang mga magsasaka, nung natapos na eleksyon at pagkatapos ay biglang nag-resign lahat, abay mga hindi na po mga magsasakay, sila na pala mga may-ari ng lupa. Sila yung mga landlords na tinatawag. Yan po ang napakalaking problema ni Komisyon. Lalo pa na yung palitan ay gagawin sa panahon na kinakailangan mag-submit na kami ng listahan ng mga nanalo sa ating Kongreso. Nako. At tapos may mandate na kasi naiboto na, mahirap na tanggalin. At doon sa part na accreditation, Chairman, paano nyo, kasi sabi nyo, hindi naman lahat ng magpa-accredit ay nakukuha. na-aprobahan. 42 lang daw. Meron bang matatanggal? Paano kayo nagtatanggal? Ano yung basihan sa accreditation po? Opo, noong nakaraan, 253. Nagpa-accredit, 42 lang po ang aming in-accredit. Talagang tinignan namin, pati po yung mga constitution and bylaws nila, kahit po yung kanilang mga
yung po mga officials at saka yung mga activities ng mga nakakaraang ilang taon, halimbawa kung taon ang sinasabi po nila. Tapos madami po kami nahuhuli, sinasabi ang miyembro daw nila mga 100,000 sa buong Pilipinas. So sige, 100,000 pala, di submit sa amin yung lahat ng listahan ng 100,000, hindi naman nakakapag-submit. Minsan nasasubmit 1,000 lang, wala pang 1,000. So doon pa lang, huli na kaagad yun. Alam namin na hindi na kaagad talaga sila nalihitimo. Kaya lang yung madami po kasi, mga magagaling din po kasi, may nakakakuha rin ng mga SEC registration, nagpapa-register pa rin naman sa SEC kahit hindi requirement, para lang patunayan na sila ay lehitimong organisasyon o kaya grupo. At yun nga po yung sabi ko sa inyo, kapag ka nag-submit ng mga officials, talaga namang yung mga official ng mga party list ay nagre-representa doon sa mismong sektor. Ang culprit po talaga yung mismo naging desisyon sa atong paglaom versus COMELEC na sabi, pwedeng kahit na may advokasya lamang, pwede na pong makaupo. Sana po talagang hindi lang yung may advokasya, dapat miyembro mismo ng mismong party list at mismong sektor na kanila pong kinabibilangan. Correct. Pero Chair, isa pa to, kanina binanggit nyo na sana, kunyari, mga kababaihan ang gusto i-represent. Yung mga grupo ng mga kababaihan, sila mismo kung bang ang pipili, kung sinong pwedeng tumakbo. That was what you were suggesting. But I want to find out also, give me clarification, pagdating po sa 3-seat, di ba? Kasi depende sa dami ng mga makuha mong boto, pwede kang 1 seat, kung 2%, pag dumagdag 2 seat, parang may 3-4 yata ng mga party list ngayon na 3 ang inookupa. Hindi ba pwedeng malimitahan po yan na dapat tigi-isa lang or maybe at the most 2? Are you still in favor of that, na depending on the number of votes, it's equivalent to the number of seats also that you can occupy? O kaya naman, Ma'am Pat, pwede rin sabihin na dapat mas pwedeng humigit sa 3. Depende sa boto na makukuha. Ganito po yun. Yung kasing tinatawag na 2% threshold, wala po yan sa saligang batas. Ang 2% threshold ay naandyan po sa ating pong batas, yung Republic Act 7941. Kasi nga po, ang sabi lang ng saligang batas, 20% ng part ng Kongreso ay dapat belonging to the party list. Ang ginawa po ng batas, nag-limit ng dapat ang makakuha ng seat ay tig to 2%. Kaya lang, ang naging issue ng pagdinig, kung 2% pala, bakit si 1 point something, bakit si 1% lang ay nakakakuha? Ang dahilan po nyo ay dahil nga po nung sa isang desisyon naman po ng ating katas-tasang hukuman, ang pagkakabanggit po ay dapat daw pong punuan ang lahat ng seats na 65. Samantalang ang original decision, hindi kinakailangang punuan. So, ang nangyari po, kinakailangang punuan, and therefore, kaya po nakakuha yung kahit walang 2%. Pero ang sabit po natin sa pagdinig, pwede naman pong gawin 1% para mas malawak ang pwede makakuha. Nasa Kongreso po yan. Kaya lang po nagkaroon ng 2% dahil yun ang nakalagay sa batas. Pero pwede po nilang gawin 1%, pwede nilang gawin 5.5% lang, makakakuha na ng seat para lahat makakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng kanilang representasyon sa Kongreso. Ang gulo, no? Parang pero parang Chair, parang sa tono ninyo, parang marami kailangan isisi sa Supreme Court yung mga naging desisyon. Kaya parang nagkagulo-gulo, di ba? Parang na-destroy yung spirit, yung original spirit. Kasi nga, sabi nyo nga, may mag-aapila, tapos babaguhin na naman ng ating Korte Suprema ang desisyon. So, parang lumalawak, kaya naiikutan. Tama ho ba yung pagka-ano ko sa inyo? Pero alam niyo po, Ma'am Pat, wala po, hindi po natin dapat masisi ang ating Korte Suprema. Sapagkat alam niyo kasi kahit naman yung desisyon nila, sa bawat paglilipas ng panahon, hindi naman po talaga nagiging pinal, nagkakaroon ng mga pagbabago, tinatawag nating enhancement. Ganun din po ang batas. Ang dating batas ay ganito, pwedeng baguhin ni Kongreso ng ganito na ngayon. Sa ating pong palagay, kinakailangan magkaroon na talaga ng overhaul, yung party list system. Ibig sabihin, yung batas na 30 years ago, iba na po yung batas dapat ngayon after 30 years. Dapat po, nanggagaling po talaga sa pinagpunot dulo yung tagagawa ng batas, yung ating pong mismong batas na yan. Ang Supreme Court taga-interpret lang. Pagka malabo po yung batas, magkakaroon ng tinatawag na interpretation. To a certain extent, minsan ang tawag pa nila dyan, judicial legislation. Na parang ang dating, wala naman sa batas yung bakit nagkaroon ng ganito. Because kailangan sa pagpapa-interpret o sa pagpapalawak nung ibig sabihin ng batas na yan. Kaya nga po, ito na yung tamang pagkakataon po. Ganyang ipapasok na rin naman natin ang anti-political dynasty. Dapat anti-political dynasty plus amendment revision ng party list law. Dapat din isama ang party list doon sa ipagbabawal
ng mga relationship. Kasi nga po, alam niyo po ba, may isa pang ligtas dyan. Sasabihin ng mga nasa party list, teka muna, bakit kami madadamay? Sabi ng Supreme Court sa dalawang kaso, Abayon versus Comelec at Palparan versus HRET. Sabi po nila na ang miyembro daw po ng Kongreso ay ang nominees. Tama yun. Oo. Pero ang tumatakbo daw po ay ang party list organizations. So ano ibig sabihin po yan, Sir Nelson Lampat? Ang ibig sabihin, kung ako ay related, ako ay nominee, related ako sa nakaupong governor, hindi ako Hindi kasama. qualified kasi hindi naman ako ang tumatakbo. Ang tumatakbo yung party list ko. Later pa lang ako kung sakaling manalo kami. So ibig sabihin po, doon loophole po yan. Dapat kahit nominee pa lang, disqualified Qualified ka na. kung ikaw ay related sa isang nakaupo, whether second degree or fourth degree, national or local, kung ano man po mapagkakasunduan nila. Oo, kaya nga pet peeve ko yung anti-dynasty talaga, tsaka itong party list system. Kasi talagang yun ang ginagawang backdoor para makapasok pa rin sa isang national position Magkaasawa, diba? no? Oo, magkaasawa party. Alam party naman list. natin. Oo, anyway, sige, Nelson. Yung iba po ay yung sinasabi, dapat siguro, may part ba ng kasaysayan na yung mga party list ay mga representative, inino-nominate na lang parang pinipili na lang, chairman, wag nang iboto? Nung pong unang mga termino, yung pong pagkatapos ng revolutionary government, after nung 1987 Constitution, natatandaan niyo po, mga pinili po ni dating Pangulong Cory Aquino. Yung pong mga magsasaka talaga, magsasaka. Meron pa po noon, kung hindi ako magkakamali, isang journalist na nagsusulat sa isang kilalang dyaryo, siya naman ang representante rin, siya ay PWD, representante siya. Meron pa ngayon, si Crispin Beltran, kung natatandaan mo po dati. So, yan po yung talagang makikita nyo na dahil pinili, base doon sa kanilang representasyon. Pati nga po veterans noon, veterano mismo, yung mismong veterano ng World War II, yung mismo naging nominee po at napili na i-appoint. Siguro tama po yung appointment, kaya lang po yung nakalagay kasi sa ligang batas, after yung 3 consecutive term, by election na po Ang sumunod na lang natin, yung sinasabi natin na dapat piliin na anong mga sektor ang mahihina sa ating lipunan. So Chair, kasi nga susunod na halalan 2028 na. Sa tingin nyo ba ay maamyendahan o sabi nyo nga ma-overhaul? Aabot ho kaya bago po mag-2028? Makikita ho ba natin na yung anti-dynasty bill at saka ito pong party list system ay magkakaroon ng major reform po pagdating po sa ating halalan? Mabat yung ako po ramdam ko yung political dynasty by July, maaari maipasaya. Kasi nga po, sabi rin namin, wag naman po sana tapusin yung taon na ito sapagkat, remember po Mampat, Sir Nelson, by October of this year, of next year, which is 2027, filing na muli ng candidacy. So dapat medyo maging maliwanag na kung pagbabawal natin ang dynastiya at hanggang saang degree ang pagbabawal natin at kung anong territorial jurisdiction, national ba o local. Naniniwala rin po ako na pagpupursige sa party list na dahil po ito yung priority measure ng ating Pangulo na nakalagay sa LEDAC ay ito maipapasa bago po matapos ang taon na ito. Update naman po tayo, Chairman, sa BARM election at SK election. Oo nga. Nako, this year. Ilang beses nang na-postpone Meron na ba? Matutuloy na kaya ito, Chairman? May petsa na ba talaga? Sir Nelson Mampat, inyong marapati bago ko po sagutin yung katanungan. Sa Sabado po ay special election sa Antipolo City, 2nd District. Dahil nga po para punuan yung po nabakanteng posisyon ni dating Congressman Acop. So yan po ina-expect natin na anim po ang naglalaban-laban. Medyo hindi naman po mainit pero inaasahan din natin na sana yung mga kababayan natin makaboto ng madami sila ditong darating na Sabado. Pero Chairman, yung mananalo dyan ay itong natitirang... hanggang 2028 na lang. 2028 lang. Unexpired portion na lang po ng termino, yung pong kanila pong pagsisilbihan. And kaya po napaka-importante sapagkat siyempre napakahirap ng walang representasyon yung mismong distrito. Ito pong ating Bangsamoro, nung isang araw, maaaring linggo ito, maipasa na po ng Kongreso, ng Senado at Mababang Kapulungan ang pagpapaliban at magiging ang election talaga magiging fixed na ng September 14 ng taon na ito. So kami po ay naghahanda para sa September 14 na Bangsamoro Parliamentary Election na ito po yung automated
election. Kaya nga lang po, siyempre, isang buwan lang ang pagitan, ay nandiyan naman papasok, Ma'am Pat, Sir Nelson, yung ating barangay and SK election. Tuloy na rin po yan. Wala pong postponement. November 2 naman. So, ibig sabihin, pagkatapos ng araw ng mga patay, ay kinabukasan, tayo maaari hindi pa lumuwas at makaboto pa tayo para sa barangay and SK elections naman natin. Wow. Talagang hindi nyo itinapat na araw ng mga patay para wag makaboto yung... Parang hindi makaboto Bumoboto daw yung mga patay. Opo, talagang Sir Nelson. Kongreso po kasi ang nagbigay ng date. Kasi COMELEC tagapagpatupad lang. Kaya kung ano sabihin date po ng Kongreso, yan po ang gagawin at Sisunod. papatupad. So, ni COMELEC. so Chair, before we let you go, yung September 14, between now and then, handa na ba ho ang COMELEC? Is there enough time? Kasi sabi niyo po, no, parang baka, ewan ko, kung gahol ba ito sa oras, pero ngayon na September, it's 6 months from now. Is there enough time? Una muna, Ma'am Pat, may budget naman na maganda po talaga, nabigyan din tayo ng budget. Sapat naman yung budget natin. Number 2, siyempre, ito yung pagpapaliban and therefore yung mga inasikaso namin bago dapat ipagpaliban, amin muling nire-revive, ine-enhance, inaayos namin. So, mukha naman po may sapat na panahon tayo. Ang kailangan lang po talaga namin, malawakang voters education. Kaya napakalaking tulong ng katulad ng programa nyo na naipapahayag sa mga kababayan natin sa Bangsamoro, ano ba talaga yung parliamentary election na yan. At number 2, kailan pa talaga matutuloy at kahalagahan ito. Kailangan po namin ng tulong upang mas mapalaganap natin ang kaalaman sa mga kababayan natin dyan sa Bangsamoro. Itong sa BARM ay first time nilang mag-automated region, sa bagay, first time yatang mag-election chairman. First time after three resettings na po yan. At magpapaliban na po yan. At sinabi namin, at all costs, hindi pwedeng hindi matutuloy ang eleksyon na bago matapos ang 2026. Kasi po, Ma'am Pat, Sir Nelson, mahihirapan na po kami kung next year. Dahil yan po ipaghahanda natin para sa napakalaking eleksyon naman sa 2028, which is the national and local election, presidential and vice presidential. Nako, Hindi naman grabe. yung security. Sa Sa BARM? BARM? Oo, kasi... Di ba, patayan So, dyan paano po? very di Opo. ba? May RPG nung isang buwan Oo. Opo, pero so far naman po wala dahil po yung mga na-incidenting na report, mukhang mukhang family problem. Family feud. Ang tawag po nila dyan ay RIDO. So may mga RIDO, hindi pa talaga siya related sa pamumulitika at sa eleksyon. Ayun. Yung Rido, yung may napatay, so babawian, palitan. parang ganon. Opo. Naku, so syempre, Chair, hindi ka pa rin babalik at babalikan dahil po talagang ang dami pa rin talagang mga bumabalot na issue, no? Pagdating po sa halalan. At saka ako, I really want to see this pass, yung Anti-Dynasty Bill at saka itong Party List Reform Act talaga. Kailangan na natin talaga reformahan yan. Di ba, Chair? Yes po, Ma'am Pat, at yan po sa pamamagitan din ng tulong ninyo po at kinakailangan mapalaganap natin ang kaalaman sa mga kababayan natin upang sila rin tumulong at sumuporta sa mga ganitong klaseng napakamaayos at magandang panukalang batas. Correct. Okay. Maraming salamat po, Chairman George Garcia, para sa inyong panahon at maraming salamat rin po sa inyong serbisyo. Thank you very much. Salamat po, Ma'am Pat, Sir Nelson, mabuhay po kayo. Mabuhay. At ang oras, alas 9:30 in punto na po ng umaga. As King's Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. King's Empire Corporation 7th anniversary celebration, 1 milyong pasasalamat. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo worth 1 million in cash prizes ang ipamimigay. Plus 21 consolation prizes will receive a business package of King's Empire products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng King's Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 with a grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page na REH King's Empire Corporation o ang King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 9:31 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, ayan, usaping pera. Importante yan. Importante yan. Monday Money Matters. Makakausap po natin si Ron Acoba. Siya po isang fund manager at chief investment strategist po sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 9:33 na po ng umaga.
At ang oras na ito, hatid sa atin ng This Women's Empowerment Month, aarangkada na po ang ganda at negosyo. Para sa lahat po ng mga womenpreneurs, women entrepreneurs na tuloy-tuloy sa hustle, saan po makakarating. Ang Flash Express po ang kapartner nyo sa bawat padala. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. Flash Express, yan po. Oras muli, alas 9:34 na po ng umaga. At kasama na po natin sa linya si Ginoong Ron Acoba. Siya po isang fund manager at chief investment strategist. Magandang umaga po, Sir Ron. Welcome po sa ASPN. Magandang umaga. Thank you for having me. Ayan. Kami po ay tumawag sa inyo dahil po kayo ay expert no, kung saan pwede natin i-invest ang ating kaperahan. Dahil nga ngayon po sa nangyayaring gulong sa gitnang silangan, marami pong nangangamba. Ano na mangyayari? Ito na nga, mga produktong petrolyo, dumoble na po halos no, ang presyo niya. Kung kami may konting perang na itabi, sa ganitong mga okasyon na walang kasiguraduhan, saan po dapat namin po ilagay ang aming pera? Sa bangko na lang ba? Iwanan na lang natin? Iwanan natin sa bahay? O dapat pa natin i-invest para lumago ang ating pera? Well, to be honest, sa mga ganitong panahon na may kaguluhan, medyo, yun nga, hindi natin sigurado or kung saan pupunta ang merkado, both dito sa Pilipinas and globally, right? And having said that, if you have something to invest with, better to wait for things to stabilize. Kailangan maghintay tayo ng konti because maaring may pasukin tayo, even investments in the stock market or kung saan man, na baka mamaya bigla tayong maipit at bumagsak, especially kung mag-escalate yung kaguluhan sa gitnang silangan. So, maigi as of now is to monitor the ongoing development, and kung magkaroon na ng sign na tumatahimik na yung gulo, na natatapos na yung gera na kasalukuyang nangyayari doon, tumatahimik na, maaari na tayong pumasok at mag-invest. In the meantime, it's best to hold our cash, in my opinion, so that we're ready when that time comes na tumahimik na yung mga kasalukuyang nangyayari. Okay. May mga ganito mga disruption no, na nangyayari. Yung pinakahuli na natatandaan natin at hindi natin makakalimutan, itong pandemya. Nung time na yun ba, ay, kasi bigla naghintuan eh. Walang nakapredict na may pandemya. O naka-foresee na mangyayari na bigla tayong hindi lalabas ng bahay. Sa ngayon, hindi natin alam kung ano naman ang idudulot nitong mga digmaang ito. Nung pandemya ba ay anong naging sitwasyon ng mga investment? Para magkaroon tayo ng idea kapag merong unforeseen na mangyayari. Well, oo. Sige, Ron. Going back to nung nangyari yung pandemic back in 2020, March 2020 to be specific, nung sinarado, nagkaroon na Lutang kami pagtanghali, boss. Coffee. Sure, but not just any coffee. Dapat yung sobrang sarap na kape. Coffee ko brown. Sarap, pampaap. Saktong timpla na may sarap, pampaap. Coffee ko brown. Sarap, pampaap. essential businesses lang ang pwedeng mag-operate during that particular time, if you remember. Obviously, in terms of investments, so mga presyo ng mga investments, especially in the market during that time, bagsak ng 50% or more because of the fact that sarado sila. Diba? And walang kasiguraduhan, at least nung nandoon tayo, kung hanggat kailan matatapos. Yun, diba? Correct. Oo. Diba? Now, going to what's happening now in the Middle East, ang pinakamalapit actually na nangyari kung saan ay yung global prices ng crude tumaas to more than $100 per barrel ay nung 2022 actually. Nung nagkaroon ng gera, because kaya nag-aaway pa rin sila, diba? Si Ukraine and Russia. Yes. Nung nagsimula na atakihin ni Russia si Ukraine, that was early 2022. And that was the time that yung presyo ng petrolyo tumaas din ng more than $100. So yun yung pinakamalapit na Senaryo. So if you remember, actually, nung mga panahon din na yun actually ang nagsimula
inflation globally, hindi lang sa Pilipinas, sa US, sa lahat ng bansa. And from that time actually to ngayon, even before pa nangyari itong gera sa Middle East, hindi pa nga tayo nakaka-recover di ba? Yung mga bilihin natin mahal pa rin since that point. Napako sa dating presyo, so hindi na bumalik, so hindi pa tayo nakaka-recover. So what's gonna happen now, it's unfortunately it's gonna be worse. Oo. So Because nasa higher level na tayo tapos tataas pa, Oo. di ba? So Ronnie, isanabi mo nga na wait and see, no? So in the meantime, na wag muna tayo mag-invest kasi very volatile pa yung market. Yeah. Ano pwede natin gawin para i-stretch na lang yung pera natin? Kung ano yung meron tayo, 'di ba? Para natin, kumbaga, imbis na kunyari yung 10,000 natin, usually kukonsumo natin yan sa 2 linggo, paano natin pwede paabutin kunyari 2.5 weeks or whatever? Yeah. What can we do to conserve? Well, what we can do is, for example, may mga discretionary spending tayo, kada pamilya, iba-iba yan, di ba? Meron tayong, kunwari, mga pinagkakagastusan na hindi naman essential, kunwari for entertainment purposes, yung mga subscription natin, kunwari sa internet or consumption ng data, kunwari, di ba? O di naman kaya kung tayo ay laging may pinupuntahan, maaaring i-consolidate natin as a family na kung may pupuntahan tayo, sabay-sabay na para isahan na lang, di ba? So yung konting menos dun sa pag-consolidate ng ating gawain, nakakadagdag din yon kahit papaano. Yep. Okay. Pagka ganitong may crisis, Ron, ay bumababa ang presyo ng mga stocks Yes. at iba pa. Kasi ang sabi nila, buy when it is low. Di ba? Oo. Yeah. Kasi ang nangyari sa akin, nung maganda yung Bitcoin, doon ako bumili, ang taas. Oo. Tapos ngayon, bagsak. Oo. Di, iyak ako. Hindi ka Good for you. naka-unload. Well, tama nga naman. In theory, di ba? Sabi nila, buy when there's blood in the streets. Yun actually yung sikat na word ni Warren Buffett. Kung kailan may kaguluhan, kung kailan nagkakasunugan, kumbaga doon tayo bibili. But then again, kanya-kanyang kanya-kanyang pagyakap sa risk. Hindi mo mapupuwersa lahat ng tao na okay bumili ngayon, di ba? Kasi kanya-kanya Kumbaga ikaw risk averse ka ba? Kaya mo bang tanggapin na yung investment mo maaaring malugi ng 10%, 15%, 15%? Iba-iba yan di ba? Yes. So may ibang tao na hindi ko ata kayang sikmurain na malugi ako kahit konti. So ibig sabihin yung investment vehicle na yon hindi para sa'yo. So kahit nang may opportunity doon, kung hindi ka naman makatulog dahil volatile siya, Kung hindi ka para risk sa'yo. taker, wag mo nang wag ka nang exactly. umasa. Oo. Ang tawag yan, risk appetite. Risk appetite. Kanya-kanya tayo ng risk appetite. Oo. So Ron, anong pag ganitong mga panahon, no, na masasabi nga natin na ay walang kasiguraduhan, ano yung mga safe, even if is there such a thing as a safe investment? Kunyari, meron tayo mga konting let's say a few thousand pesos, 10,000 na nakatabi. Kasi alam ko naman, hindi kumikita yan sa bangko. Yan ba, ipupuhunan ko kunyari sa buy and sell, sa pagkain? Ano ba yung mga safe na negosyo sa mga panahon na ganito? O kaya yung may hulugang ang real estate. Real estate ba? Para Bibili daw ka ba ngayon? Hindi daw siya bumababa ang presyo. In my opinion, real estate kasi ngayon, the problem with the environment now, at least kung nasaan ako in Metro Manila, is that hindi masyadong liquid. Hindi masyadong liquid. So, mahal na compared to 3 to 5 years ago. Pangalawa, kung gusto mong lumabas, aabutin ka ng ilang taon bago ka makakita ng buyer mo. Correct. Diba? So yun yung problema. What if kailangan mo na ng pera mo, may paggagamitan ka na. So that's my problem with real estate investments
nowadays. So in terms of kung saan pwedeng ilagay, kunwari meron kang mga naitabing a few thousand pesos, pwede na rin sa bangko. Actually, yung mga digital banks na nag-o-offer ng 5 to 6%, actually pwede yon because covered na siya ng PDIC, di ba? Up to 1 million pesos covered ng PDIC. So pwede yon. And then yung sa Pag-ibig Fund, yung MP2, yes. Nasa 6 to 7%. So maaari mong i-maximize. I-maximize 'yon and may tax benefits ka pa kung naglagay ka doon. So aside from that, another safe investment na medyo liquid na maaari mong mailabas in a moment's notice is that mga short-term funds sa bangko, let's say mutual fund o UITF na short-term fund yung tawag. Hindi malaki yung kita mo, but more or less safe yung capital mo. And liquid siya. Kung kailangan mo na, maaari mo nang mailabas ulit. So yung mga negosyo, yung mga maliliit na negosyo, kunyari pagkain, yung mga ganon, pag ganitong mga hindi Actually okay siya. I mean, businesses kasi kanya-kanya yan eh. Depende sa nakikita mo, depende kung nasan ka, di ba? Kung may nakikita kang opportunity, for example, buying and selling, nabili mo ng medyo wholesale price or nabili mo ng discounted and ibibenta mo sa inyong community, maaari yun. In fact, actually, we touched upon pandemic, di ba, nung nagsimula. Kung nasaan ako ngayon, even in the city, nung nagsimula yung pandemic, obviously, sarado, di ba? So what the households here did is that buy and sell through online, yung Viber lang, na may sarili kaming community Viber channel, kunwari. Tapos, kanya-kanyang household, kanya-kanya din yung binibenta nila. Mga simpleng bagay lang. Kunwari, dito, leche plan, dito pandesal. Leche plan, ganyan. Yan. Tinapay dito na binake lang sa bahay or ganyan. Kami naman is, yung asawa ko, simula ng pandemic, and even until now, nagbibenta ng mga dimsum, siomai. So, in terms of buying and selling, yun ang simple example of buying and selling. We get it sa restaurant, may discount kami, kunwari 15 to 20%, and then binibenta namin dito sa community namin at retail. Diba? So meron ka ng konting margin. Correct. Ano masasabi mo ron doon sa... And yung puhunan mo doon, maliit lang. Kasi, I mean, kung bibili ka sa restaurant, mga yun, sa mga worth 10,000 worth of inventory, worth 10,000 worth of dim sum, kunwari. Diba? So, sapat na yun. Pwede mo pa i-credit card. Kung 10,000, 20% yung markup mo, yung 10,000 mo, magiging 12,000. So, kumita ka na ng 2,000. O, dagdag rin yun. Correct, Ang isa ko pang, ito lately ko lang nalaman, Pat P, yung Real Estate Investment Trust, na ito para siyang stocks, pero ikaw na magpaliwanag para interesting ba yan? nag-interesting ako dito dahil nung sinearch ko, ano ba magagandang investment? Isa ito sa lumabas. Ano tawag? Retail? REITs. Real Estate Investment Trust. Real Estate Investment Trust. Okay. Real Estate Investment Trust ay listed siya in the stock exchange. Real Estate Investment Trust or REIT essentially is a company that operates mga commercial buildings. And then kunwari ang mga sponsor niya ay kunwari si Ayala, meron siyang Ayala Land REIT or A-REIT. Si Robinsons, meron din siyang REIT company. So yung company na yon, siya yung nagmamanage nung portfolio of malls, portfolio of offices. Okay. And mandated by law na 90% ng income nung REIT company na yon ay dinidistribute sa mga shareholders as dividends. Maganda ba siya? So more or less as of last week, yung yield na maaari mong makuha sa REIT investment ay naglalaro between 5 to 6%. Ito, marami po sa ating mga OFWs, syempre nagpapadala ng pera. At ngayon po, if I'm not mistaken, parang nasa 58 plus na di ba? Ang gumanda na nga, lumakas nag-57 59 ngayon, tas 57 last week. Oo nga di ba? So, kung ikaw isang OFW, yung pamilya ng mga OFW, yung dollars ba
ipapalit mo na lang o tataguin mo? Kumbaga, dapat ba magtabi ka? O kung may extra kang peso, bumili ka na ng dollar kasi walang... Kasi stable. Kasi stable. At yung saka humihina yung piso. currency, Oo, kunyari, yung value. kunyari, nanay mo OFW sa Middle East, nagpadala ng $1,000. Ay, papalit mo lang, kunyari, 800. Yung 200, itatabi mo para lumago yung dollar savings mo. Or kunyari, ikaw may konti kang a few thousand, yun ang ipapalit mo, bumili ka na lang US dollar kasi nga humihina yung piso. Yung palitan, yan ba ay magandang pagkakataon na kumita pa? Well, tama naman. But first and foremost, majority kasi nang nare-remit galing sa OFWs sending back to the Philippines is that nagagastos for consumption. So, kung meron kang matitira, then yun yung pwede mong maaaring i-diversify into, hawakan mo lang yung dollars na pinadala sa'yo, or even yung peso equivalent ay ipang-invest mo whether sa business or not. But speaking of the US dollars, since a few years back, yes, it appears that mas lumakas yung US dollar relative to the peso or mas humina yung peso. But it will not always be the case. For example, globally, in fact, US dollar is actually weak versus a lot of currencies. Except sa mahina lang talaga yung Piso. Pilipinas. Piso and yung Pilipinas, unfortunately. But yun nga, it's not always the case. Globally si dollar ay actually mahina. Nako. Para mas maganda yung pounds. Pounds ba? 70 plus eh. Or yung euro ba? Sa ano magandang investment na currency na lumalakas? Well, ang mga malalakas, at least since last year, ay yung mga Singapore dollar. Hong Kong dollar. Like that. Oh, okay. So, yes, pounds and euro. Swiss franc, especially with gold going up, so yung Swiss franc tumataas din. So Ron, my last question is because ngayon na medyo nga may kaguluhan, maraming mga investment scams ang lumalabas kasi nga mga quick money schemes. Yan ang problema. Yan ang mga problema. So maybe you can give us some tips. Ano yung mga red flags na dapat namin tignan? Huwag kami basta-basta magtiwala sa aming pera na pinaghirapan namin. Hindi naman kami contractor ni Ka Nelson, 'di ba? Kailangan namin gumising na alas 4 ng umaga tuwing umaga para magkayod. So, what are your tips pa pagdating po extending our money, our hard-earned money? So, madali lang actually maamoy if ang isang investment ay scam. The moment na marinig mo yung words or yung salitang sure, guaranteed, Ayun. and mabilis yung kita dyan, walang gagawin. dodoble yung investment mo sa maiksing Red flag panahon, wala na. Automatic yan. Because there's no such Guaranteed. thing as guaranteed. Not even government can guarantee anything. So, paano yung kung marketing technique nila ngayon? Not sure. Imbis na sure. Not sure. But you said, di ba? Actually, that's actually worth looking at because he's honest enough to say that hindi tayo sigurado kung ano. No, pero like yung mga binanggit mo earlier, yung mga MP2, di ba? Mga guaranteed yun sinasabi nila. In fact, Well, actually, hindi siya guaranteed to the point because, for example, yung yield kaya lang naman nakabigay ng medyo mataas na yield Dividend, si Pag-ibig because nanggagaling yon sa margin from their loans sa mga umuutang sa Pag-ibig. And because higher risk din yung mga umuutang sa Pag-ibig, mas mataas yung nasisingil nila, di ba? So meron silang margin. So yun yung risk doon. Ang risk doon is that kung marami doon sa mga umutang ang hindi makabayad. Nako yun. O, liliit na yung kita mo, yung dividend mo doon sa sa Pag-ibig MP2. Okay, thank you very much, Sir Ron. It was very interesting. At sana nga, talagang our money goes a longer way because now that it's volatile, times are volatile, there's a crisis in the Middle East. We don't know how long it's going to last. Kailangan talaga tayo maghigpit ng sinturon. Okay, talaga. tanggalin na yung sinturon na yun. Wag na Maraming salamat, Sir Ron. Sa ulitin po muli.
Maraming salamat. Ayan po si Sir Ron Acoba, ang Fund Manager at Chief Investment Strategist. Sana may mga napulot kayong mga saving tips, di ba? How to stretch your money. At ang oras, alas 9:53 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ka Nelson. Suspendido na po ang mga klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Pero ito po'y sa bayan ng Placer, ha? Hindi sa lahat. Oh. Sa bayan ng Placer, Surigao del Norte, ngayong araw. Ay po kasi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Placer, ito'y dahil sa kasalukuyang weather disturbance na nakakaapekto po sa probinsya. Itanas na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration sa pangalawang antas ang heavy rainfall warning doon. Malakas ang ulan. Oy. Sinabi ng MDRRMO na nagdudulot to ang trough ng low pressure area ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog at pagkidlat sa maaring maging sanhi ng localized flooding sa iba pang panganib kaugnay ng panahon. Kaya dahil dyan po, suspendido rin ng trabaho sa mga teaching and non-teaching personnel hanggang maglabas ng karagdagang abiso ang pamahalaang bayan. Pinapayuhan po ang publiko na manatiling mapagmatsyag at subaybayan ang susunod na anunsyo mula sa MDRRMO ng Placer at sa Pag-asa. Ayan, so ingat po sa ating mga kababayan dyan sa Placer. At ang oras, alas 9:54 na po ng umaga. ESPN pa rin tayo, ang sambayanan pinusuan natin. Ito po ang ating katanungan. Sang-ayon ba kayo sa pagpapatupad ng 4-day work week sa gobyerno? Multiple choice. A, tama lang para makatipid po ang gobyerno. B, unfair para sa taong bayan, titigil ang serbisyo. Or C, sariling pananaw. Panoorin po natin ito. Hindi, kasi sa ngayon nga na 5 days, palaging nadidelay yung mga pagkukuha ka ng requirements, palaging papabalik-balik ka. What more pa kaya kung 4 days lang, so mas madidelay yung mga, lalo na yung mga naghahanap ng bagong trabaho. Kasi government is priority dapat talaga na pupasok. I agree kasi mas bababa yung work time namin. Kasi 'di ba parang usually 1 week talaga yung pinakapasok namin every week. Then if the government will pursue 4 days working, then it would definitely help us a lot, especially sa bahay namin. Mas matutugunan namin yung mga pangangailangan namin sa kanya-kanya namin personal na buhay. Hindi. Kasi sa isang bagay, may punto siya about na makatipid. Malaking bagay din ang mamawala sa mga tao. Lalo na sa panghirap-hirap na ngayon, mamahalang mga bilihin, tapos 4 na araw lang. Ikaw naman, marami ang mapiktuhan. Lalo na kahit na sa gobyerno o sa private na nagtrabaho, ganun din. Maraming mapiktuhan sa mga penukalan. Ayaw ng ating mga kababayan, no, na 4-day work week ang gobyerno. Pero siguro pag tumindi pa talaga yung gulo sa gitnang silangan, kailangan talaga tayo magrebisa ng mga paraan kung paano makakatipid tayo. Di ba, Ka Nelson? Kailangan talaga. Oo, kailangan talaga maghigpit. At bago kami magpaalam, happy birthday po kay Imelda Espiritu Basig ng Bagong Buhay, Palayan City, Nueva Ecija. At happy 50th birthday rin po kay Irene Dingal ng Forest Heights, Calgary, Canada. At happy birthday pa, nandami pa. Ka Nelson, sino pa? Happy birthday, Mylene Iluscofides ng Meadow Lark, Edmonton, Canada. At happy birthday din daw po kay Brother Kenneth Rizal Rendon ng Davao del Sur. Ayan, at binabati ko rin si Mrs. nanonood. Aba, si Mrs. Kaya palang pogi-pogi. Yes. Ka Nelson, may date yata kayo. Nabanggit ko yung haligi ng tahanan. Siya kasi yun, ako ang ilaw. At sa mga taga Belfast, Northern Ireland. Wow! May mga kababayan ka doon. May yung aking brother-in-law, Daniel Labrador. Wow! Sa kanyang misis na si Jenny. Wow! Good morning! Sa Ireland. Nanonood din eh. Okay. At sa lahat po na nagse-celebrate ng kanilang birthday, happy birthday again to Martina Lopez. Happy birthday, Mati. O, Ka Nelson. Ayan, dito sa ESPN, mahalaga po ang inyong palagay, ha? Mahalagang bahagi yan ang paghahanap natin sa katotohanan
Kaya sa bawat isyong napapanahon, lagi po kayong parte ng diskusyon. At tandaan, ang buhay po ay hindi patagalan. Kung hindi pasarapan, ako, talaga lalo na naman, ngayon, walang katiyakan ang buhay natin. Kaya sulitin po natin, tawanan po natin ang mga problema, mag-food trip tayo na masarap, gumala, pero dapat magtipid na rin. At gumawa tayo ng masasayang alaala. At Memories. isama na rin po natin dyan ang matinding panalangin po talaga na sana po humupa na po ang gera po dyan sa gitnang silangan. Kaya bukas tutok pa rin kayo dito sa Ano sa Palagay Nyo? Yes, yes! Susunod po ang Kada Umaga Girls. Ikaw mamaya ka, Nelson. Sa ganun mga kamayan, 4:30 p.m. See you tomorrow, everybody. Salamat!